Sa kabilang banda, si Sofia. Nakasuot ako ng blue torn jeans at dark blue off-shoulder top. Pinaresan ko ito ng brown na sandals. Kinulot ko ang buhok ko. Naglagay ako ng eyeliner at light pink na lip gloss. At naghanda na ako para sa breakfast date. Pumunta ako sa living room, at nakita ko si Gabriel na naghihintay na sa akin. Naka-jeans siya. Oo, unang beses ko siyang nakitang nagsuot ng jeans. Palagi siyang nakasuot and pant. Nakasuot siya ng blue and white striped shirt. Lumapit ako sa kanya at tinapik siya. Nakaharap sa akin ang likod niya. Lumingon siya at masasabi kong namangha siya. You look amazing, sabi niya at binigyan ako ng halik. Salamat, you look good in casuals, pinuri ko rin siya. Salamat, but I am more comfortable in formals. I have wore them my entire life. Yeah, pero dapat mas madalas mong subukan ng casual. Will do, now shall we go? Hell yeah, gutom na ako. Oo, ako din. Nagsimula na kaming magmaneho papuntang Buvat. Isa itong French restaurant. Ito ay aking pinili. At sa kabutihang palad, alam din ni Gabriel ang lugar na iyon at gusto niya ito. Nakarating kami sa restaurant in 15 minutes. Like a gentleman, pinagbuksan ako ni Gabriel ng pinto. Pumasok kami sa loob ng magkahawak ang mga kamay. Umupo na kami sa table namin. Nasa sulok ito ng restaurant na nagbibigay sa amin ng sapat na privacy. Maya-maya ay dumating na ang waiter at nag-order na kami. I will have French toast and some pancakes, sabi ni Gabriel. What would you like to have, ma'am? Tanong sa akin ng waiter. Ngunit bahagya siyang yumuko para magtanong. Lumipat ako sa kaliwa ng hindi komportable. I will have chocolate pancakes and fresh strawberries, sabi ko. Sige po, ma'am. Isang murang ngiti ang ibinigay niya. Nang malapit nang umalis ang waiter ay tumayo si Gabriel at hinawakan ang kwelyo ng waiter. Gabriel, bulong ko. You leave this restaurant right now. You're fired. Don't show your stupid face to us in entire life. Or else I will make sure to chop your balls off and feed them to dogs, sigaw ni Gabriel sa waiter. Literal na tumakbo palabas ng lugar ang kawawang yun. Gabriel, hindi mo kailangan gawin yun, sabi ko. He was ogling at you, hindi mo nakita. Yes, it made me a little uncomfortable, but you can't beat the shit out of a guy. Sofia, kaya ko at gagawin ko. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Fine, pwede ba tayong huminahon ngayon? Tanong ko at pinaupo siya. I'm sorry, sabi niya habang nakatingin sa ibaba. Kailangan mong pigilan ang galit mo, Gabriel. You cannot fire someone. Malamang na darating ang restaurant manager para sigawan ka, sinabi ko. Gusto ko kapag tinatawag mo akong Gabriel. Ngumisi siya at saka ngumiti. Iyon lang ang narinig mo. Binigyan ko ng nagtatanong na tingin. Ako ang may-ari nitong restaurant na ito, Sofia, sabi niya with his signature smirk. Ano, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Halos sigaw ko sa kanya. Calm down, Tigress. Tumawa siya. Yes, calm down. Tignan mo sinong nagsasabi. Napangiti ako. Haha, I told you right na may legal business din ako. Hoteling is my legal business. Oh, so you are Mr. Mafia and Mr. Hotelier. Sambit ko. Yes. Impressive, napangiti ako. Yumuko siya at ngumiti. Sandali lang, kung hotelier ka, bakit hindi mo kinuha ang isa sa pinakamagaling mong chef bilang personal chef? O pwede kang kumain sa isa sa hotel mo. Sigurado akong may mga chain ng hotel ka, tell me. Masyado kang magaling, oo, kaya kong gawin ang anumang sinabi mo sa akin ngayon, ngunit hindi ko makuha ang iyong panlasa ng pagkain mula sa lahat ng chef na yun. Ganoon mo ba talaga kagusto ang luto ko? Kinakabahan kong tanong. You are the best chef I can ever have. Iyon na ang pinakamagandang papuri na natanggap ko, ngumiti ako sa kanya. Sa kabilang banda, si Gabriel. Naging maayos naman ang mga nakaraang araw. Naging close na kami ni Sofia. Sa totoo lang, hindi pa ako naging napakapayapa. Before Sofia, everyday hindi kumpleto. May isang bagay na hindi ko masabi ngunit nawawala. But with Sofia, I thought that having someone who cares about you, waits for you to be home, that feeling I was missing on. Walang dudang nandyan palagi ang sister ko. Ngunit nakatira siya sa ibang bansa. Hindi kami nag-uusap araw-araw, kaya ito ay naiiba. Sa ngayon ay natapos kong basahin ang ilang mga mails. At matutulog na sana ako. Medyo late na. Pero maya-maya ay may ingay mula sa kwarto ni Sofia. Dumiretso ako sa kwarto niya. Binuksan ko ang pinto dito. Bumubulong-bulong si Sofia sa kanyang pagtulog. Puno ng pawis ang mukha niya. Mabilis akong pumunta sa kama niya. Sofia, niyugyug ko ang katawan niya. Sofia, sweetheart, malakas kong sabi. Tapos nagising siya, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Gabriel, niyakap niya ako at nagsimulang umiyak. Hey, anong nangyari? Hinaplos ko ang pisngi niya. Gabriel, hindi na siya makapagsalita. Takot na takot siya.
It's okay sweetheart, I am here now. Nothing's gonna happen, okay? Hinalikan ko ang noo niya. Niyakap niya ako ng mahigpit at umiyak ng ilang sandali. Hinaplos ko ang buhok niya, hinaplos ko ang likod niya. Makalipas ang ilang oras ay pinatulog ko na siya. Can you stay please? Mahinang sabi niya. Of course sweetheart. Humiga kaming dalawa sa kama. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya. Ipinatong ni Sofia ang ulo niya sa balikat ko. Ito ay isang napakasayang sandali. Ngunit iniisip ko kung ano ang tungkol sa bangungot na iyon. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Nagsagawa ako ng investigasyon sa kanya. Sa kabilang banda, si Sofia. Nagising ako dahil sa huni ng mga maya. At nakita ko ang aking sarili na nakayakap sa mga bisig ni Gabriel. Oh my God! Anong nangyari kagabi? Well, no funny business for sure dahil I am completely dressed. Pagkatapos ay napagtanto ko na mayroon akong isang nightmare sa kanya. At pumunta si Gabriel sa kwarto ko para pakalmahin ako. Hiniling ko sa kanya na matulog sa akin, God. Habang iniisip ko lahat ng ito ay gising na si Gabriel. At tinitigan ako. Ngayon ito ay awkward. Morning Gabriel. Napangiti ako. Morning sweetheart, hinalikan niya ang noo ko. Namula ako sa narinig kong endearment na ginamit niya. Salamat sa pagtulog sa akin. Hindi kita kayang iwan dito na nanginginig. Sana nakatulog ka ng maayos. Oo, salamat sa iyo. Hinalikan ko siya sa pisngi. If you don't mind me asking, what was the nightmare about? Tanong niya pero hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. I'm sorry. Hey, it's alright, take your time. Salamat ulit, napangiti ako. Sa kabilang banda, si Gabriel. Umuwi ako ng maaga kaysa karaniwan. Wala pa si Sofia sa bahay. So I decided to just have a nice bath, freshen up. Ito ay isang mahabang araw. Sa oras na bumaba ako, lahat ng freshen up, si Sofia ay nagtatrabaho sa kusina. Hey, kailan ka dumating? Tanong ko. Oh, nang naliligo ka ng matagal. Oh okay, how was your day? It was pretty boring. Mas kaunti ang mga pumapasok na customer. So not much to work. Napabuntong hininga siya. Oh, and what about you? Sigurado akong nagpadala ka ng libo-libong kilo ng cocaine o marijuana o kung ano-ano pang drugs. Tinuya niya. Lumapit ako sa kanya at idiniin siya sa dingding ng kusina. Hinawakan ko siya sa magkabilang kamay ko para wala siyang magawa. Sofia, alam kong hindi mo gusto ang ginagawa ko, but you can't keep insulting me every time. Do you get that? Matigas na tanong ko sa kanya. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Gabriel, I didn't mean to insult you. But I'm sorry kung yun ang iniisip mong ginagawa ko. At sinasaktan mo ako ngayon. Sumenyas siya sa mga kamay ko na nakahawak ng mahigpit sa kanya. Sorry, mabilis kong tinanggal ang mga kamay ko. I have made noodles and spring rolls. You can have it. I don't wish to eat. Night. Umalis siya sa sinabi niya. Anong nangyari? Alam kong galit siya sa akin ngayon. Pero anong magagawa ko? Bakit kailangan niyang pagtawanan ang pagiging mafia leader ko? Oo, alam kong mali ang pagkakasabi ko sa kanya, but I just lost it. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa kabilang banda, si Sofia. What the hell was that? He can't grab my arm and shout at me. Okay fine, mali ang ginawa kong panggugulo sa propesyon niya. Ngunit ang paraan ng kanyang reaksyon ay lubos na mali. And after what we are right now, like we have told each other na gusto namin ang isa't isa tapos sobrang bossy din niya. Pero I guess dapat din akong mag-sorry. Pareho kaming may kasalanan. Pero sana ma-realize niya na hindi niya ako kayang treatuhin physically. At dahil doon, haharapin ko siya ngayon. Nagsimula na akong maglakad papunta sa kwarto niya. Gayunpaman sa gitna ay nakita ko si Gabriel na papunta sa direksyon ko. Nagkatinginan kaming dalawa at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa malapit na kami. I'm sorry, sabay naming sabi. Let me speak first. This time sinabi niya na. Sige. I am not sorry for telling you to stop insulting my profession, but I'm sorry for the way I told you. I shouldn't have hurt you physically. I am genuinely sorry for my behavior, Sofia. In my right senses I would never do that. I am really sorry for that. Hinaplos niya ang pisngi ko. Gabriel, please promise me na hindi na mauulit. Hindi ko gusto ang pagtrato ng mga lalaki ng masama sa babae, physically, mentally, or emotionally. I hate it, matigas kong sabi. I promise you, Sofia, it won't happen again. I'm sorry too for insulting your profession every time. It's just that this is all very new to me. Sa mga movies lang ako nakakita ng mafia, o nabasa ko ito sa mga libro. Now that I'm in reality living with one, I'm just overwhelmed. Sofia, I completely understand what you are feeling. But in this case I can't do much. This is who I am. And believe me, I didn't wish to become a mafia leader, though my dad was one. But after my parents' death, nagbago ang lahat para sa akin.
Ang tanging motto ko ay ipaghiganti ang pagpatay sa aking mga magulang. Gabriel, we both know that we are two very different people, with very different perspective. Magiging mahirap para sa ating dalawa, nasa atin na kung gusto nating humarap sa pagsubok o hindi. Ako ay nasa bingit ng pag-iyak ngayon. Sofia, I don't know about you but I really like you very much. I want to give us a shot. I really want you. Me too, Gabriel. Napangiti ako sa mga luha ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan ako sa noo. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa kanyang katawan. Nanatili kaming ganito ng ilang sandali. Parang surreal. Let's get to bed. Inihayag niya. Together. Tanong ko. Yes. Gusto kitang hawakan sa sarili ko. Oh, okay. Pero no funny business, mister. You have my word, madam. Sabi niya, pero parang pinipilit niya akong kumbonsihin sa sinabi niya kanina na hindi niya ako sasaktan ng ganun. Ngumiti ako at tumango sa kanya. Pumasok kami sa kwarto niya at humiga sa kama. Nakahiga kami na magkalayo, pero medyo nag-alinlangan akong yakapin siya at matulog kaya hindi ako umimik. Napansin ni Gabriel ang mukha ko na nag-iisip kung ano ang gagawin. Kaya siya ang nagpasimula. Sofia, naalala mo na gusto kitang yakapin at matulog. Sinabi niya. Oo. Then halika dito. Iniabot niya ang kanyang mga braso. Masaya akong lumapit sa kanyang mga bisig. Pinulupot niya ang mga kamay niya sa katawan ko. Nananatili ang mga kamay ko sa dibdib niya. Hinalikan niya ang noo ko. At hindi nagtagal ay pumunta kami sa Dreamland. Kinabukasan, masaya talaga ako ngayong araw. Pupunta ako sa klubong kasama ang aking best friends na sina Amelia at Mark. And I was getting ready for the same. Susunduin daw ako ni Amelia at bago yun susunduin din niya si Mark dahil pareho kaming walang sasakyan. Perks ng pagkakaroon ng matagumpay na rich doctor best friend. And if you are wondering about Gabriel, then I called him to tell that I am going clubbing with my friends. Ngayon kung kilala mo si Gabriel, hindi siya papayag. Ngunit ito ay mangyayari kung siya ang sasagot ng tawag. Wala siya, kaya nag-message ako sa kanya. Pagkatapos ng pagmumuni-muni sa iba't ibang mga pagpipilian kung ano ang isusuot ko, ay nagpa siya akong magsuot ng black turtleneck blouse with green velvet skirt. Sakto namang dumating sina Amelia at Mark para sunduin ako. Nadulas ako sa sasakyan. Wow, Sofia, you look amazing, sabi ni Mark. Salamat, sweetie. Ang gwapo mo din. Kinindatan ko siya. Epekto yan ng pagkakaroon ng girlfriend, sabi ni Amelia. Oh talaga, Mark. Ba't kayo nang aasar sakin, ha? Dahil mahal ka namin, Marky, sabay na sabi namin ni Amelia. Amelia, mag-concentrate ka sa pagmamaneho, okay? Okay, Marky boy. Tumawa si Amelia. Narating namin ang club sa pamamagitan ng mga pagbibiro na ito. Ipinarada ni Amelia ang sasakyan. Lumabas na kami at pumunta sa club. Madali kaming pinapasok ng bouncer. Come on, we are grown-ups. Pagkapasok namin, iba na ang mood. Ang mga taong sumasayaw dito at doon, mga despo guys na humihingi ng inumin sa mga babae, mga mag-asawang nakikipag-away, mga bartender na nakikipag-flirt sa mga hot girls, etc. etc. Whoa. Nagsimulang sumigaw si Amelia. Let's get to drinking, girls. Sigaw ni Mark. These guys were crazy. Umalis si Mark para kunan kami ng drinks, at si Amelia naman ay nagsimulang sumama sa isang hottie. Napunta sa isip ko si Gabriel. Nabasa ba niya ang mensahe ko? Hindi niya ako tinawagan. Where the hell is he? Here ladies, ang drinks nyo. Dumating si Mark. Salamat, Mark. Andoon si Amelia na sumasayaw, tinuro ko. Oh, I will get to work too, sabi niya sabay higop ng alak niya. Mark, may girlfriend ka na, sigaw ko sa kanya. Chill, Sofia, sasayaw ako ng hindi tatamaan ng isang babae at sasama ka sa akin. Oh sige, you go, I will join you up there. Promise? Tanong niya. Of course, you go now. Pumunta si Mark sa dancing floor. Humigop ako ng wine ko. Lumibot ang mga mata ko dito at doon, pinagmamasdan ang paligid. Pero huminto ang mata ko sa isang sulok. Hindi ako makapaniwala sa pinapanood ng mga mata ko. Nakaupo si Gabriel doon kasama ang isang lalaki na nakaupo sa tapat niya at isang blonde na nakaupo sa kandungan ni Gabriel. What the hell? That blonde was full sa pagkakasandal sa kanya at parang komportable na siya sa ganoon. Nakapulupot ang kamay niya sa bewang niya. Ang nakalipas na ilang linggo ay si Gabriel ay walang iba kundi kamangha-mangha sa akin. Sobrang saya namin. O yun ang naisip ko. Mukhang ang saya-saya niya doon. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ano ang kasama niya? Kasinungalingan ba ang lahat na I like you, Sofia? Bakit kailangan niyang gawin yun?
Hindi ko kayang makita siyang ganyan. Uminom ako, hindi ko alam kung ilang baso. Nagpaalam na ako kina Amelia at Mark na uuwi na ako. Tumawag ako ng taxi at umuwi. Pagkarating ko sa bahay, hindi na ako nag-abalang magpalit ng damit. Napahiga ako sa kama. Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiyak, natulog ako. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nakarating na ako sa bahay galing sa club ko. And I saw messages and calls of Sofia that she was going to club with her friends. Bakit pero? Anyways, ngayon late na. Dapat dumating na siya. Kaya pumunta ako sa kwarto niya para makita siyang natutulog. Napangiti ako sa eksena. Pumasok na ako sa kwarto ko, naligo at humiga sa kama. Ang deal ngayon ay napakahalaga para sa akin. But that guy Marcelo bring his co-CEO with him, who was all over me. At bilang siya ay isang malaking tao, wala akong pagpipilian upang I-entertain ang bimbo na iyon ng kaunti. No, don't get me wrong. Wala kaming ginawa, hindi kami naghalikan, hindi kami nagsesex. Pero buong oras siyang nakaupo sa kandungan ko at sinusubukan akong akitin. Ngunit hulaan kung ano ang naging resulta. Nakuha ko ang deal. Sa kabilang banda, si Sofia. Nagising ako na may matinding hangover. God, kagabi sobra akong nalasing. Para mabawasan ang hangover ko, naligo ako ng napakatagal. Pagkatapos noon ay medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nagbihis ako ng black denim at white shirt. Kahit wala akong mood na ipagluto si Gabriel ay ginawa ko din. Binayaran niya ako para doon. Kaya nagsimula akong magluto ng spinach omelette. Nang malapit na akong matapos sa pagluluto ay may narinig akong mga yabag na papalapit sa kusina. Gumawa ako ng mental note na huwag pansinin si Gabriel hanggat kaya ko. Good morning sweetheart, napangiti si Gabriel. He had the audacity to call me sweetheart when last night, well I don't want to talk about it. Kaya ginawa ko ang gusto kong gawin. Hindi ko siya pinansin. Sofia, sabi ko good morning. Inulit niya. Hindi ko siya pinansin, ulit. Sa gilid ng aking mga mata ay kitang-kita ko na hindi niya ito nakuha. Siya ay clueless. Eto na ang spinach omelette mo. Inilapag ko ang plato sa harap niya. Aalis na sana ako pero hinawakan niya ang wrist ko. Tumayo siya ngayon na nakaharap sa akin. Bitawan mo ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa mata niya. Anong nangyari Sofia? Bakit hindi mo ako pinapansin? I don't wish to talk with you Gabriel. Don't you get that? Sigaw ko sa kanya. Pero bakit? Sigaw niya. Hindi ko talaga gustong makipag-usap sa kanya. Siya ay kumikilos tulad ng isang ganap na jerk. Kaya kinuha ko ang purse ko at padabog na lumabas ng bahay. Oo, I walked over Gabriel. Sa kabilang banda, si Gabriel. Anong nangyari sa kanya? Kahapon ng umaga ay ayos na siya. Hindi ko maintindihan ang nangyari sa kanya sa isang araw. Nag-drive ako papunta sa diner niya. Pagpasok ko sa kainan walang customer. I was thankful for that as I could get some privacy with Sofia. Sofia, tumawag ako. Galing siya sa kusina, looking so beautiful. Anong ginagawa mo dito Gabriel? Sigaw niya sa akin. Sofia, please sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Yan ang problema na hindi mo alam kung anong nagawa mong mali. Sofia, tinatanong kita sa huling pagkakataon, anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Then what you will hurt me like before, or even better you can kill me. At once your problem will be solved. Sabi niya na nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Are you out of your mind Sofia? This is what you think of me, sigaw ko sa kanya. What I think about you doesn't matter Gabriel. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tama ba ako? Ngayon ay may luha sa kanyang mga mata. Parang mas nasaktan siya kaysa galit. God, anong ginawa ko? Sofia, kung ano man ang dahilan kung bakit ka nasaktan, I'm really very sorry, pero pakisabi kung ano ang nagawa kong mali. Pinapatay ako nito sa loob. Gabriel, nasasaktan din ako, sinabi niya. Anong masakit sa'yo Sofia? Matyagang tanong ko sa kanya. At sa wakas sumuko na siya. Masakit na niloloko mo ako Gabriel. Masakit na niloloko mo ako Gabriel. Nangingilid na ngayon ang mga luha sa kanyang pisngi. What are you talking about? Hinding-hindi ko gagawin yun sa'yo Sofia. Hinawakan ko ang mga kamay niya, pero umiwas siya ng tingin. Nakita kita kagabi na may kasamang babae sa bar. Malamang nasa kandungan mo ang babae at mukhang nag-e-enjoy ka sa piling niya. Sofia, hindi ito ang iniisip mo. Pakinggan mo lang muna ako. Huminga siya ng malalim. Sige, binigyan niya ako ng pagkakataon. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. So ibig mong sabihin dahil gusto mo ang deal na iyon, ay pinayagan mo ang babaeng iyon na akitin ka. In near future kung gusto mo ng isa pang deal na iaalok ng lalaki, ngunit pagkatapos mong makipagtalik sa isang hindi kilalang babae. And just because you want that deal you will have sex with the girl, for all I know niloloko mo ba ako dito Gabriel Montenegro? Sofia, I would never do that.
Hinding-hindi kita sasaktan, sweetheart. Gabriel, palagi mo itong sinasabi, pero ang bagay ay palagi mo akong sinasaktan. Maluha-luha niyang sabi. I'm really sorry, sweetheart, please, I would never cheat on you. Gabriel, I think we should break up. Anong sinasabi mo? Siya ay naguguluhan. Yes, Gabriel, but don't worry, I will work for you. I have some professionalism. Sofia, you cannot do this to me. Look, I'm really sorry, please forgive me, baby. Sana ang sorry ay may kapangyarihan na inaakala ng mga tao na mayroon ito. Sofia, please. Gabriel, I'm working right now, you may leave. Did it just happen? Nakipaghiwalay sa akin si Sofia. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kinagabihan ay hinihintay kong umuwi si Sofia. Hindi man lang ako pumasok sa trabaho ngayon. Kailangan niya akong intindihin. Hindi ko siya niloko. Walang halaga sa akin ang babaeng iyon. Hindi man lang kami naghalikan. Sofia, where are you? Dumiretso ako sa bintana nang may narinig akong sasakyan na papasok sa mansion. Lumabas ng sasakyan si Sofia at nandoon si Mark sa driving seat. What the hell is he doing with her? May sinabi sa kanya ang lalaking iyon at tumawa siya ng buong puso. What the fuck did he say? Makalipas ang ilang minutong pag-uusap ay pumasok si Sofia. Why the fuck did he come to drop you? Galit na tanong ko. Gabriel, mind your language. Kaibigan ko siya. Sigaw niya sa akin. Sofia, hindi mo pa rin ako sinasagot. It's none of your business now, Gabriel. You don't own me. Remember, we break up in the morning. At kahit hindi ako makipaghiwalay, wala kang karapatang sigawan ako, sinabi niya. Sofia, hindi mo man lang naisip ang nangyari kahapon. That girl meant nothing, you hear nothing to me. We didn't even kiss, Sofia. You need to trust me. That's the problem, Gabriel. I can't trust you after what I saw yesterday. And when there is no trust in a relationship, there's no point in being in one. Puno ng luha ang mga mata niya. Hinawakan ko ang mukha niya, sobrang lapit namin. Nagbago agad ang ekspresyon niya. Nararamdaman niya ang haplos ko. Sofia, baby, please, I beg you. I need you to trust me. Wala akong ginawa. Ngunit pagkatapos ay tinulak niya ako palayo. Gabriel, sabi mo kailangan kong magtiwala sa iyo. Magtitiwala ka ba sa akin kung natagpuan mo ako sa kandungan ng hindi kilalang lalaki? Don't forget that guy is seducing me. At mukhang wala akong problema doon. Sa sinabi niyang iyon ay umalis siya papunta sa kanyang silid, na iwan akong nakatulala. Pumunta ako sa kwarto ko, naligo ng matagal. Nagpalit ako ng sweatpants at shirt. Humiga ako sa kama at inisip lahat ng nangyari ngayon. Biglaan ang nangyari. Sa nakalipas na mga buwan, masaya kaming dalawa ni Sofia. Isang deal, sinira nito ang lahat. Sa kabilang banda, si Sofia. Humiga ako sa kama ko at nagsimulang umiyak. Nahirapan din akong makipag-usap ng marahas kay Gabriel. Nitong mga nakaraang buwan naging close kami. Pero pagkatapos ng kahapon ay hindi ko na siya makakasama ngayon. Ipinikit ko ang mga mata ko para kalimutan ang lahat ng nangyari kahapon at ngayon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ko. Alam kong pumasok si Gabriel. Pero hindi ako nag-abalang buksan ang mga mata ko. Ayaw ko lang siyang kausapin. Ang aking kama ay lumubog sa aking kaliwang bahagi. Umupo si Gabriel. Hinahaplos niya ang pisngi ko. Sofia, sweetheart, I'm sorry kung ako ang nagpatulo ng luha sa iyong mga mata. Hindi ko naman talaga sinasadya. I know I would sound crazy kapag natutulog ka tapos kinakausap din kita. But I had to let it out. I swear to you I didn't cheat on you. I like you way too much, Sofia, to hurt you, but I am giving you space. When you wake up tomorrow morning I won't be there, of course I will leave a note, take care. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hinalikan niya ang noo ko at umalis. Bumangon ako at umiyak pagkatapos kong marinig ang lahat ng sinabi niya. Mali ba ang ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya? Kinabukasan pagkagising ko sabi niya wala na siya, nag-iwan sa akin ng note. Ang sabi sa note, Dear Sofia, I'm leaving for Italy. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Take your time to think about us. I won't contact you in these days. But remember, anumang problema ako ay isang tawag lamang. Take care, Gabriel. Napuno ng luha ang mga mata ko. Siguradong mamimiss ko siya. Almost a month na simula nung umalis si Gabriel papuntang Italy. Ako lang ang nakakaalam kung paano ako namamahala simula noon. Every day is hell. Napagtanto ko na hinding-hindi ako sasaktan ni Gabriel. At nagkamali akong hindi ako nagtiwala sa kanya. Pero ngayon wala akong lakas ng loob para kausapin man lang siya. God, bakit ko ito ginulo? Kasalukuyan akong naglalakad pauwi mula sa grocery store. Pero biglang bumusina ang isang truck sa likod at nang sinubukan kong lumayo ay nabangga ako nito. After that wala na akong alam. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Pinagmasdan ko ang aking paligid. May isang silid na may puti at asol na dingding. Kulay asol ang mga kurtina.
May salamin na pinto na may mga linya. Anong nangyari sa akin? Oh yeah, nabangga ako ng truck. Ngayon ako ay ganap na gising at conscious. Ngayon ko lang nakita si Gabriel na nakapatong ang ulo niya sa kaliwang kamay ko. Oh my God, kailan siya dumating? Gabriel, mahina kong sabi. Sabay gising niya, mapula ang mga mata niya. Para bang hindi siya nakatulog ng maraming oras. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Gusto ko lang siyang yakapin, halikan, yakapin. Sofia, thank God you're awake. Let me call the doctor. Wait up. Galit na galit siyang tumakbo palabas ng silid na sinisigaw ang pangalan ng doktor. Maya-maya ay nasa kwarto na ang isang lalaking nakasuot ng puting coat, isang doktor, at si Gabriel. Sinimulan akong suriin ng doktor at lahat ng beep machine na iyon. How are you feeling, Miss Alvarez? I'm good, napangiti ako. Take rest. I will be here after some time to check you again. Thanks, doctor. After that umalis na yung doktor, at naiwan kaming dalawa ni Gabriel with of course an awkward silence. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya akong magsalita, kinailangan ko. Gabriel, I'm so sorry. I didn't trust you. I realized na hindi mo ako sasaktan. Sa ngayon, crying mode na ako. Sweetheart, you are not supposed to say sorry. I gave you the chance to doubt on me. But for now kailangan mo munang magpahinga. We can talk about this later. Tumango ako. Kailan pa nandito ako? 1 linggo, Sofia, sinabi niya. 1 linggo, paano mo nalaman? Tinawagan ako ng kaibigan mo na si Amelia. Umuwi na siya para magpahinga. Oh okay, pumikit ako. Epekto yata ng gamot. Kinabukasan. Ngayon na-discharge na ako. Nakaupo ako sa kama ko sa kwarto ko sa bahay. Napatingin ako sa paligid nang dumating si Gabriel na may dalang bowl ng chicken soup. He was being a total sweetheart. Inalagaan niya ako ng maayos. Nandoon siya noong gumising ako. Nandyan siya dati kapag natutulog ako. Siya ang kasama ko palagi. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng marami kaya gagawin ko yun ngayon. Here is your chicken soup. Hindi pa ako nakakagawa niyan pero sabihin mo pa rin sa akin kung paano ito. Inabot niya sa akin ang bowl. Natikman ko at ang sarap talaga. It's really good. Sinong gumawa nito? Tanong ko. I have my sources, Sofia. Tumawa siya at napangiti naman ako. Gabriel, may gusto akong sabihin sa'yo. Seryoso kong sabi. Anong nangyari, Sofia? Anything wrong? Are you not feeling well? Let me. Gabriel, calm down. I am feeling good. Tungkol sa atin ang gusto kong pag-usapan. Sige, sinabi niya. I'm really sorry for not trusting you, Gabriel. I call you jerk, but lately I'm behaving like a true bitch. I'm really sorry. I don't wanna lose you, Gabriel. Sofia, please don't say sorry. Tao tayo, nagkakamali tayo. And I don't wanna lose you too. Nag-move kami na nakahilig sa isang halik. It was one hell of steamy kiss. Namiss ko ito. Matulog ka na. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Kinurot niya ang noo ko. Pwede ka bang matulog dito sa tabi ko? Tanong ko. Hindi man lang iyan tanong. Humiga siya sa tabi ko, hinawakan niya ako sa braso. It felt so safe, napakaligaya. Ngayon ay 1 linggo na ang nakakaraan since I was bed rest. Today I was joining my diner, at ipagluluto ko rin si Gabriel. Yay, sobrang saya ko. Nagmadali akong pumunta sa banyo, ginawa ang aking pang-araw-araw na gawain. Naligo at nagpalit. Nagsuot ako ng olive green na crop top with black shorts. Dali-dali akong bumaba, tulog pa rin si Gabriel. Since the day I got home, either sa kwarto niya ako matutulog o sa kwarto ko siya matutulog. Nagluto ako ng vegetable omelette para sa kanya na may kasamang chocolate smoothie. Come on, sino ang hindi mahilig sa chocolate? Gabriel, tawag ko sa kanya. Coming baby, sigaw niya. Natawa ako dun. Ilang minuto ay nasa harapan ko na siya. In blue suit, looking dashing. Morning baby, hinalikan niya ako. Morning Gabriel. Umupo siya sa mesa, habang ako naman ay may dalang 2 plato, 2 baso at almusal. Here it is. Kumagat siya, Sofia, hindi mo alam kung anong magic ang nagagawa ng pagkain mo sa akin. After eating it after so long, it's so delicious. Omelette lang yan, Gabriel, napangiti ako. That's the thing, kahit mga simpleng ulam ginagawa mo ng sobrang magic. Nagiging masarap. Oh okay, thanks cutie. Sweetheart, I'm anything but cutie, come on. Oh, okay hottie, it's that fine. Tanong ko. That's better. Nag-aalmusal kami ng biglang putok ng baril. Mabilis na tumayo si Gabriel at may sinabi sa kanyang mga tauhan. Pero wala akong maisip. Then after few minutes may putok ng baril. Ilang baril ang nagpaputok. Hindi ko alam kung kailan din inilabas ni Gabriel ang baril niya. Oh my God, ano ba itong nangyayari?
Mamamatay na ba ako ng ganito kaaga? Sofia, gusto kong pumunta ka sa iyong silid, i-lock ang kwarto at pumasok sa closet at i-lock din yun. Kung pupunta ako, buksan mo ang mga pinto. Am I clear, baby? Tanong niya. Oh, okay. Gabriel, anong nangyayari? Saan ka pupunta? Please don't leave me. Nagsimula akong umiyak. Sweetheart, there's probably some mafia attack. Wala nang oras, please pasok ka na sa kwarto mo. Huwag kang lalabas, hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. He lastly kissed me and rushed out. Mabilis akong tumakbo sa closet ko, at nilock ito gaya ng sinabi ni Gabriel. Oh my God, please save us. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa closet. Nakarinig ako ng sunod-sunod na putok ng baril. Jesus Christ, sana okay lang si Gabriel. Ito ang una kong narinig na napakaraming putok ng baril ng live. Dati sa mga pelikula lang. Ngayon ang buhay ko ay naging isang pelikula. Iniisip ko kung may direktor ba na interesadong gumawa ng pelikula sa aking buhay. Alam kong baka baliw ako. Naroon ang mga putok ng baril sa labas at dito sa loob ay iniisip ko ang aking biopic. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Dalawang lalaki yata ang pumasok. Si Gabriel ba? Mangyaring maging si Gabriel. Nakaupo ako sa sulok ng closet. Kung may pumasok ay hindi nila ako agad makikita. As expected, may pumasok na dalawang lalaki sa closet ko. Naririnig ko ang mahinang ingay ng mga boses nila. Masasabi kong walang sinuman sa kanila si Gabriel. Pumasok ka na dyan. Maghahanap ako dito. Makalipas ang ilang minuto ay hinanap nila ako. Malas, Sofia. Oh darling, andito ka pala. Halika, gusto kang makita ni boss. Hindi ako sasama sayo, sigaw ko sa kanya. Naka all in black siya. Nakamask pa siya, kaya hindi ko makita ang mukha niya. You bitch. Bawal kang sigawan ako. Halika na, kung hindi ay kakaladkarin kita palabas. Sigaw niya sa akin. You fucking bastard, I'm not coming anywhere with you. Hindi mo ba ako narinig? Sigaw ko. Lumapit siya sa akin ng sobrang lapit. Hinawakan niya ako sa leeg ko. Tapos hinawakan niya yung buhok ko. Napaungol ako sa sakit. Namumuo ang mga luha sa aking mga mata. You whore, hindi ka nakinig sa akin. Now watch me. Hinawakan niya ang braso ko ng sobrang higpit at ang isa niyang kamay ay nakahawak sa buhok ko. Sigurado akong magiging blue ang braso niya sa pagkakahawak niya sa braso ko. Sinimulan niya akong ilabas sa kwarto ko. Bitiwan mo ako, you fucking asshole. Gabriel, Gabriel, sigaw ko tuloy. Nung nasa hallway na kami, out of nowhere sumulpot si Gabriel sa harapan namin. Ang aking knight in shining armor. Salamat sa kabutihan. Kung gusto mong makita ang liwanag ng araw bukas, iiwan mo siya kaagad, sigaw ni Gabriel sa lalaki. Kung gusto mong mabuhay ang hot girl mo, lumayo ka. Papatayin ka ng amo ko. Or are you speaking of the boss which is lying dead in the living room? Ngumisi si Gabriel. Agad na binitawan ng lalaki ang braso at buhok ko. Nawala ang hikbi sa bibig ko. Habang tatakbo ang lalaki, binaril siya ni Gabriel sa dibdib. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Holy shit! Nagmamadaling lumapit sa akin si Gabriel at niyakap niya ako. Humiwalay ako sa yakap niya. Thank God at nasa braso niya ako. Niyakap ko siya ng sobrang higpit na parabang buhay ko ang nakasalalay dito. Baby, are you okay? Sinaktan ka ba niya kahit saan? Tanong niya na halata sa mga mata niya ang pag-aalala. I'm okay, Gabriel. Are you good? Sino ang umatake sa atin? It was the Australian Mafia. The reason behind the attack is still not known. But we managed to capture the headman of the attack. Kaya sana ay sabihin niya sa amin ang lahat tungkol dito. Oh, mahirap para sa akin na matunaw ang ganitong uri ng impormasyon. I'm sorry, Sofia, dahil sa akin kailangan mong harapin ang mga ganyang bagay. Pero tandaan mo, hindi ako papayag na may masaktan ka. Hinalikan niya ako. Ngumiti si Gabriel. Let's get you to bed. Aayusin ng mga maids ang lahat ng kalat sa bahay at ipagluluto tayo. Till then I have some work. I will call you once dinner is ready. Pero marunong akong magluto, protesta ko. Alam kong marunong kang magluto pero ngayon magpahinga ka. Sige, napabuntong hininga ako. Hinawakan niya ang braso ko para dalhin ako sa kwarto ko nang sumirit ako sa pagkakahawak. Siguradong nag-iwan sa akin ng marka ang lalaking iyon. Ouch! Anong nangyari, sweetheart? Sinimulan niyang suriin ang braso ko. Nothing, nagsinungaling ako. Alam ko kung gaano kagalit si Gabriel. Are you hurt somewhere? Napatingin siya sa braso ko na ngayon ay kulay asol. Ginawa ba ito ng bastard na iyon? Kinagat ni Gabriel ang kanyang mga ngipin. Maglalaho yan, Gabriel. Don't worry. Sinubukan kong ilihis ang atensyon niya. Ito ay maglalaho, Gabriel. Don't worry. I tried to divert his attention. Mahal ko, I'm asking you last time, ginawa ba to ng bastard na yun? Yes.
Kahit napatay na ang lalaki na nakahandusay sa sahig, paulit-ulit siyang binaril ni Gabriel hanggang sa huling bala ng baril. God, ang kanyang galit ay sa ibang antas. Come on, let's get you to rest, Sofia. Hinatid ako ni Gabriel sa kwarto. Sa kabilang banda, si Gabriel. Dinner's ready. Ako na mismo ang nagdala ng dinner namin sa kwarto ni Sofia. Alam kong natatakot siya sa nangyari ngayon. Gabriel, nakatulong sana ako. Bumangon siya. No sweetheart, you sit. Papakainin kita ngayon. Oo, may isip mo ba ang matigas na mafia leader na tulad ko na nagpapakain ng babae? Matagumpay na napayakap sa akin si Sofia. That's so sweet, Gabriel. Pero hindi naman kailangan. I can eat. Sofia, kahit sinong babae ay mamamatay para makaranas ng ganitong klase ng treatment. And here you are. Okay. Pakainin mo ako, night ko. Napangiti ako. Night, talaga? Tanong ko. Oo, niligtas mo ako ngayon na parang knight in shining armor. Napangiti siya. I won't let anyone hurt you. Hinaplos ko ang pisngi niya. Alam ko, hinalikan niya ang likod ng kamay ko. Kaya kain na tayo. May chicken soup, momos and some white sauce pasta. Wow, that sounds yummy. Ngumisi siya. Umupo kami sa kama na magkaharap at sa gitna ay may tray na puno ng pagkain. Kumuha ako ng soup sa kutsara at pinakain sa kanya. Tumawa siya. What's there to laugh? Natutuwang tanong ko. Nothing, sinabi niya. Sofia, fine. It's just that I have always seen you rough, tough, ready to fight. Never seen this side of yours. But I enjoy it. Nakangiti siya. Mayroon pa akong isang side na hindi mo pa nakikita, pang-aasar ko sa kanya. Oh really? Alin yun at? Napaka-inosente niya. Wild at possessive, mapang-akit kong bulong sa tenga niya. Okay, moving on. I want some momos. Mabilis niyang binago ang topic. Kahit nakitang-kita ko sa mukha niya ang ngiti at hiya. Tulad nito na may masasayang kalokohan ang aming hapunan. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong niya. May trabaho ako. Bakit? Pwede ka bang manatili dito hanggang sa makatulog ako, please? Nagmamakaawa siya. Of course, mahal ko. Humiga ako sa kama kasama siya. Nakaakbay siya sa mga braso ko habang pinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya. Gustong-gusto ko kung gaano siya kasya sa aking mga bisig. Ngayon, gusto mo ba ng bedtime story? Pang-aasar ko sa kanya. Oh, shut up, sabi niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan ay nagtanong si Sofia. Gabriel, may itatanong ako sa'yo. Sure. Ano tayo? I mean, ano ang relasyon natin? Nagulat ako nitong tanong. Hindi ko naisip ito. Sofia, sa ngayon ay hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Pero sa totoo lang masasabi kong mahalaga ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Ayoko. Narinig ko ang bahagyang paghikbi ni Sofia. Hey, anong nangyari? Hindi ako lumaki na may pamilya. Si Amelia lang ang aking kaibigan na nakilala ko noong ako ay nasa college. Walang nagsabi sa akin na mahalaga ako sa kanila. My own parents didn't want me. So I am so grateful na nandito ka kasama ko. You don't know how amazing you're. It is your parents' loss that they left you. I'm there with you. You are precious to me, Sofia. Very precious. Hinalikan ko siya sa noo. Ngumiti siya sa akin. Now go to sleep, sweetheart. It's been a long day. Pagbalik ko sa opisina ko na nasa bahay mismo, gumawa ako ng ilang oras o higit pa. Pero pagkatapos nun ay napunta kay Sofia ang isip ko. She is so pure, so innocent. Hindi ko maisip ang isang madilim na yugto sa kanyang buhay dahil siya ay napakasaya, mapagmahal, matalino at maganda. Pero sobrang nasaktan siya sa katotohanang iniwan siya ng sarili niyang mga magulang. Pero andyan ako para sa kanya. Hindi ko siya iiwan kahit kailan. Sa totoo lang, hindi ko pa naranasan ang mga ganitong emosyon sa buhay ko. Nagkaroon ako ng isang girlfriend bago si Sofia. Ang kanyang pangalan ay Anastasia Williams. Magkaaway kami ng tatay niya dati. Nagde-date pa rin kami. Pero isang araw niloko niya ako. Sa tulong ng impormasyong nakalap niya, inatake ako ng kanyang ama. Kahit nananalo ako, ngunit ang katotohanan na hindi niya ako minahal ay nagbigay sa akin ng mga bangungot sa mga sumunod na araw. Pagkatapos noon ay mahirap para sa akin na magtiwala sa ibang tao, ngunit kay Sofia ay iba ang lahat. Buo ang tiwala ko sa kanya. Pag-ibig ba? Mahal ko ba si Sofia? Kinabukasan, get up sleepyhead, sabi ko kay Sofia. Let me sleep, jerk. Wow, you have a pretty good mouth for the person you are dating. Paano kung ginising ka ng taong yun mula sa pinakamagandang panaginip? Bumangon siya. Oh talaga, tungkol saan ang panaginip? Care to tell? Tanong ko. Okay, so there was this very hot guy in a bar. So I went to him to initiate a convo. And guess what, he asked me on a date. Tapos naghahanda na ako para sa date namin pero ginising mo ako. Nagpout siya.
Tumalon ako sa kanya, kaya ngayon ako ay nasa buong katawan niya na nakakulong sa kanya. Who the fuck was that guy? I am gonna kill him. Alam kong inaasar niya ako pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Gabriel Montenegro. Napangiti siya. Idinampi ko ang labi ko sa kanya. Siya ay tulad ng isang panunukso. Naging dominante ako sa halik. Hindi naman ito malambot na halik. Happy? Tanong niya. Very. Hinalikan ko ulit siya. Now get ready. Aalis na tayo, ibinalita ko. Saan tayo pupunta? Excited na tanong niya. Italy, sweetheart. Tumalon siya mula sa kama. Oh my God. Talaga? Yes baby. I am so excited. I never been there. Yay. Natawa ako sa excitement niya. What are you laughing, mister? Marami ka nang napuntahan. Pero sa akin muna, okay. Pinanliitan niya ako ng mata. Niyakap ko siya mula sa likod at hinalikan siya sa ulo. Masaya ako na masaya ka baby. You are being too good for me. Gabriel, alam mo naman yun di ba? Gusto ko. Okay, so maghahanda na ba ako? O gusto mo pa akong yakapin? Tanong niya. Hanggat gusto kong patuloy kang yakapin, gusto kong maghanda ka dahil kailangan na nating umalis. Agad ko siyang iniwan para maghanda. Well, handa na ako. Nagsuot ako ng black shirt at jeans. Oo, nakikinig ako sa payo ni Sofia. Though I found it little weird to wear this kind of clothes, but if she likes it more than so be it. Makalipas ang kalahating oras ay nagpasya si Sofia na bumaba ng napaka-gorgeous. Hindi ko alam literally kung paano niya binabato ang bawat damit. Nakasuot siya ng blue jeans at pink at green na striped shirt na may turtleneck, ipinares niya ang outfit sa sneakers. Sweetheart, you need to stop looking gorgeous all the time. How am I supposed to concentrate on other things? Tanong ko sabay hila sa kanya papunta sa akin. Maaari ko bang malaman kung ano ang iba pang mga bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin? Nakangisi niyang tanong. Work baby work. Ngumisi siya. Well, I can't do anything in this. I am who I am. Siya ay may mapaglarong ngiti. Fine fine, now shall we? I-extend ang kanyang kamay. Of course. Ngumiti siya at inilagay ang kamay niya sa kamay ko. Sa kabilang banda, si Sofia. Maya-maya ay nasa airport na kami. Hindi ko alam kung bakit pero noon pa man ay mahal ko na ang mga airports. Nagbibigay ito ng ibang pakiramdam. I can't express but I love airports. Kinuha ng staff ng airport ang mga bagahe namin at nagulat ako bakit. Dalawa lang ang bag at isang purse ko. Madali lang sana namin itong binuhat. Ngunit sa palagay ko ito ang mga pakinabang ng pagkakaroon ng isang bilyonaryo na kasama mo. Nung nasa runway na kami, isang flight lang ang nakikita ko na may nakasulat na Montenegro. Akala ko kahit saang airline plane tayo sasakay. Ikaw ang may-ari ng flight. Napabuntong hininga ako. Oo, bakit? Tanong niya. You are so freaking rich. Jesus, sigaw ko. Humagalpak siya ng tawa matapos marinig ang sinabi ko. Why are you laughing? It is not everyday for a girl like me to travel in a plane owned by a guy whom you're traveling, sabi ko sa kanya. Sofia, you are so real. Napangiti siya. That I am. Nagkibit balikat ako. Pagkapasok namin, oh my goodness. Flight ba ito o mansyon? Napakaganda at organisado ng lahat. Hindi pa ako nakasakay sa eroplanong ganito. This is so amazing Gabriel, sabi ko na gumagala. Buti naman nagustuhan mo. Napangiti siya. Sa buong freaking plane na ito lang tayo pupunta. Tanong ko. Well, this is my private flight so yes. Ngumisi siya. You are filthy rich Mr. Montenegro, napangiti ako. That I am. Maya-maya ay dumating ang attendant at sinabihan kaming umupo sa aming mga upuan as we're taking off. Sa biyahe namin nagkwentuhan kami, naglaro kami, natulog kami, kumain. Oo, ginawa kong maglaro si Mr. Mafia. Talented ako. When we landed ay pagod na pagod ako. Kaya sinabi ko kay Gabriel na buhatin ako. At malugod niyang ginawa. Hindi ko alam kung kailan kami nakarating sa hotel dahil busy ako sa pagtulog. Makalipas ang ilang oras ay nagising na ako. Nakita ko si Gabriel na nakaupo sa tabi ko sa kama habang nagla-laptop. Hindi ba napapagod ang laptop niya? Sobrang nagwo-work ang lalaking ito. Kahit na pagkatapos ng isang nakakapagod na paglalakbay ay nagtatrabaho siya. Jesus! Are you a robot Mr. Montenegro? Tanong ko sa kanya. I see you're awake Miss Alvarez. And to answer your question, I'm not a robot. Napangiti siya. Kung gayon, paano ka makakapagtrabaho ng sobra? Tanong ko habang bumabangon. I love my work sweetheart. Fine work. Bumuntong hininga ako at bumangon. Papasok na sana ako sa washroom, sinandal ako ni Gabriel sa pader. Nakahawak ang isang kamay niya sa bewang ko at ang isa naman sa pader na nagkukulong sa akin. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya. Where is my morning kiss? He asked huskily sa tenga ko.
I thought you loved your work, and so I didn't disturb you, panunokso kong sabi. I love your kisses more. Ganun ba? Tanong ko papalapit sa labi niya kaya magkadikit ang mga labi namin. Stop teasing me, Sofia, nagsalita siya. I'm not. That's it. Idiniin niya ang labi niya sa labi ko na dinala ako sa ibang mundo. Puno ng possessiveness ang halik niya. After breaking the kiss, tumakbo ako sa washroom. Siya ay palaging matagumpay na papulahin ako ng gusto. Anong gagawin natin ngayon? Excited kong tanong. Kasalukuyan kaming tapos na magyakapan, maligo at kumain ng almusal. I can give you a tour of Italy, sinabi niya. That would be great. I'm ready. Sabi ko sa buong mukha ko ang excitement. Come on, sinong hindi excited na mag-tour sa Italy? Gabi na ngayon, magkahawak kamay kaming gumagala sa mga lansangan ng Roma. Buong araw kaming pumunta sa iba't ibang lugar tulad ng Trevi Fountain, Colosseum, St. Peter's Basilica at iba pa. Napakaganda ng bawat lugar. Nagkaroon ito ng sariling kasaysayan. At huwag kalimutan na nagkaroon ako ng pinakagwapong lalaki sa mundo bilang isang guide. Salamat, Gabriel. Ngumiti ako sa kanya. Para saan? Sa pagdadala sa akin dito at sa pagiging total sweetheart. Anytime, Sofia. Kinurot niya ako. Gusto ko ng Starbucks. Ikaw ba? Tanong ko. Sige, pumunta kami sa Starbucks. Sa sandaling pumasok kami sa aroma ng kape ay tumama sa aking ilong. I have always been a coffee lover. Habang tumatawag si Gabriel, pumunta ako para mag-order. Nag-order ako ng mocha frappe para sa sarili ko at chai latte para kay Gabriel. Pagtalikod ko may nabangga akong babae. Napakaganda niya talaga. Siya ay isang blonde na may kayumangging mga mata. Nakasuot siya ng medyo revealing na damit. Excuse me, hindi mo ba nakikita at lumingon? Sigaw niya sa akin. Salamat sa Diyos walang kape sa aking kamay kung hindi. Ibinabalang ng babae ang kanyang purse kung saan malamang ay may buong beauty salon siya. I'm sorry, huwag mo akong sigawan, mahinahong sabi ko sa kanya. First you make mistake and then you teach me, bitch. Sigaw niya. Okay, so we are at abusing fine by me. Now you bitch if you will excuse me. I have someone over there waiting for me, lumayo ako. Anong nangyari doon? Papunta na sana ako, tanong sa akin ni Gabriel nang makarating ako. Nothing serious, just a bitch making fun of herself. Nagkibit balikat ako. Pareho kaming napatingin ni Gabriel sa direksyon na blonde na iyon. Nakatingin na siya sa amin na gulat na gulat. Maya-maya ay lumapit siya sa amin. Pagtingin ko kay Gabriel walang emosyon ang mukha niya. Anong nangyari sa kanya ngayon? Ikaw, sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin na nakatingin sa blonde. Sa kabilang banda, si Gabriel. Ikaw, galit na sabi ko sa buong mukha ko. Ang babaeng nasa harapan ko ang pinakaayaw ko. Dahil sa kanya, nawalan ako ng tiwala sa pag-ibig. Nahihirapan akong magtiwala sa mga tao dahil lang sa pinagtaksilan niya ako nang wala akong ibinigay sa kanya kundi pagmamahal. Minahal ko siya sa bawat pulgada ng katawan ko, at akala ko mahal niya rin ako. Pero nagkamali ako. Kilalanin si Anastasia Williams, ang aking ex-girlfriend. Si Sofia ay medyo nalilito, syempre siya. Hindi niya alam ang tungkol kay Anastasia. Shut the fuck up, Anastasia. I don't even want to talk to you, sigaw ko sa kanya. My name still sounds hell sexy from your mouth. Remember mo nung tayo pa. Get the fuck out of our way, sigaw ko. Oh, so this dirty looking bitch is with you. Come on, Gabriel, you could do a lot of better. What did you see in her? Well, I'm always ready to warm your bed, tumawa siya. Her name is Sofia, and she is the best for me, sabi ko at umalis na kasama si Sofia. Sa kabilang banda, si Sofia. Sa buong biyahe pabalik sa hotel, tinanong ko siya na okay lang ba siya. Pero hindi siya sumagot, hindi niya ako pinansin. Pero hindi ako tanga, alam kong ex-girlfriend niya ito na dapat ay minahal niya ng gusto. Hindi ko alam kung kailan sila nag-date pero malakas pa rin ang epekto niya sa kanya. Ibig sabihin mahal pa rin niya. Pagpasok namin sa kwarto namin, pumunta ako sa banyo dahil hindi ako pwedeng manatili sa lugar na katulad niya. Kinailangan kong bitawan ito. Nasaktan ako na may ibang babae na sobrang epekto sa kanya. Hindi naman sa hindi siya masaya sa akin but still. Nangingilid ang mga luha sa aking pisngi. Nagsimula akong mag-isip na kung mahal pa niya siya, bakit ako mag-aaksaya ng oras? I know that girl sounded like a real bitch, but if they loved each other then they should be together. Kailangan ko siyang makausap tungkol dito. Oo, ngayon. Just then I heard furniture breaking outside. Pumunta ako sa kwarto namin para hanapin siyang nagbabasag ng mga gamit. Ang buong silid ay gulo, ang mga upuan at ang mesa ay nasira. Inihagis ang mga unan. What the hell? Gabriel, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, parang nawala ang mga mata niya.
Mabilis siyang bumangon at lumapit sa akin. Kailangan kitang makausap, sinabi ko. Sofia, please, I'm so sorry you had to see all that drama. But trust me, she means nothing to me. Sabi niya sa half tone. Sa tingin mo ba pagkatapos kong makita ang lahat ng ito ay maniniwala ako na wala siyang halaga sa iyo? Nginisian ko. Wala siyang sagot dito. Nangingilid na ang mga luha sa aking mga mata. Gabriel, whatever I saw, I came to know that you still love her. And I. Pinutol niya ako sa pamamagitan ng paglapat ng labi niya sa labi ko. Kahit gusto ko siyang itulak palayo ay hindi ko magawa. Hinayaan ko siyang halikan ako. Sa tingin mo ba mahal ko pa rin siya? Tanong niya. Gabriel, this kiss doesn't explain anything. She has so much effect on you. You did just because you met her today. Sofia, you need to understand the only emotion I feel for her is hate. I hate her. I don't love her. Sinubukan niyang ipaliwanag sa akin. Wala akong masabi, sa halip ay tumulo ang mga luha sa mata ko. Ngunit pagkatapos ay nagpasya akong magsalita sa huling pagkakataon. If you think that you want to go back to her, you can. Hindi kita pipigilan, sabi ko nang hindi tumitingin sa mata niya. Sofia, I'm telling you that I hate her and you are telling me to go back to her. What is the thing which is bothering you? Sigaw niya sa akin. Nothing's bothering me. Can we talk about this tomorrow? I don't wanna talk about it right now, sabi ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Fine, but remember our talk is not over. Napabuntong hininga siya. Nagpasya akong pumunta sa kabilang side ng suite kung saan may isa pang kama. Hindi ko gustong matulog sa tabi niya ngayong gabi. Saan ka pupunta ngayon? That side, mahinang sabi ko. So now I disgust you so much that you can't even sleep beside me. Sambit niya. Nasaktan ako ng mga salita niya. It's not like that, Gabriel. It is just that I need some time alone. Fine, go have your time alone. Siguradong nasaktan siya sa ugali ko, pero sa ngayon ay wala akong magawa. Sa kabilang banda, si Gabriel. Kinabukasan nagising ako na masama ang mood ko. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ipaintindi kay Sofia na hindi ko mahal si Anastasia. Buong gabi nag-iisip ako ng paraan para sabihin sa kanya. Ngunit sa palagay ko ay may isang paraan lamang. Kailangan kong sabihin sa kanya ang nakaraan namin ni Anastasia. Maya-maya lang ay nakatanggap ako ng tawag mula sa best friend kong si Alexander. Sobrang kailangan. Where the fuck have you been? Sigaw niya sa gilid niya. Hello din sa iyo, Alexander. I'm in Rome, by the way. Meet me at our usual restaurant then for lunch. Utos niya. Siya lang ang may lakas ng loob na utusan ako. No, I can't, Xander. Kahapon. Ikinwento ko lahat ng nangyari kahapon. Anastasia is such a bitch. But no worries. You and Sofia both come for lunch. Andun din si Hazel kasama ko. It would be fun. Okay then. See you. Napabuntong hininga ako. Paglingon ko nakita ko si Sofia na nakatingin sa akin. Nalilito. Good morning, Sofia. Ngumiti ako para gumaan ang mood namin. Morning, Gabriel. I wanted to ask that can we both go for lunch with my best friend Alexander and his wife Hazel? Why me? You can always go. Nagkibit-balikat siya. He knows about us. Please, it would be change for us, sabi ko. Sige, pero mag-usap muna tayo, sinabi niya. Mag-usap tayo sa breakfast, sabi ko. Tumango siya. Umupo kami sa mesa na may omelette, prutas at kape. Una naming napagdesisyonan na kumain dahil kahapon pareho kaming walang hapunan at pagkatapos ay mag-usap. Maya-maya ay natapos na kami sa aming almusal. Sofia, sabihin mo sa akin kung ano man ang nasa isip mo. Please don't leave anything. Sige, napabuntong hininga siya. To begin with, whatever I saw yesterday, your conversation with her, you breaking things here, I think affected ka pa rin dahil sa kanya. I don't know what and how much deep relationship you guys shared, but I think you still love her. At kaya siguro habang nasaktan ka sa isang bagay tungkol sa kanya ay ganoon ang reaksyon mo. Ito ang iniisip mo. Tanong ko. Tumango siya. Fine then, let me tell you the whole story. Anastasia Williams and I dated a while ago. About 5 years back. Kaaway ko ang ama niya pero mahal na mahal ko pa rin siya, kaya nakipagsapalaran akong makipag-date sa anak ng isang kalaban. Akala ko ay mahal din niya ako. But I was completely wrong, hindi niya ako minahal. She was with me for money and to help her dad. Gusto niya ng ilang mahalagang impormasyon ko. Inatake ako ng daddy niya. Halos hindi kami nanalo. That day I got to know she was fake all this time. That day I promised myself not to trust anyone. Every girl is a lying bitch. Sa kabilang banda, si Sofia. Nang matapos na siya, todo iyak na ako. Gaano pa ba ako katanga? All this time sinasabi ko sa kanya na bumalik sa isang babaeng nasaktan siya ng husto. Sofia, tanga ka talaga. Gabriel, I'm literal na humiwalay ako sa harapan niya.
Tinakpan ko ng kamay ko ang mukha ko. Hey, huwag kang umiyak. Lumapit sa akin si Gabriel at niyakap ako ng mahigpit. Don't cry sweetheart, I'm sorry. Patuloy niyang hinahaplos ang buhok ko. No, I'm so sorry Gabriel. Ako ang dapat mag-sorry. Don't ever go back to her. Don't leave me please. Naiiyak tuloy ako. Hindi kita iiwan okay. Stop crying please. Binigyan niya ako ng halik sa noo. Okay, tiningnan ko siya ng may pag-aalalang mga mata. I'm so sorry Gabriel, ang dami mong pinagdaanan. It's all okay. You are with me now. I'm happy about that. Nginitian niya ako. Tiningnan ko siya ng buong pagmamahal. He is the one. Sa kabilang banda, si Gabriel. You got it kidding me now, angal ni Sofia. Kasalukuyan akong nakaupo at nakatingin sa kanya habang sinusubukan niya ang iba't ibang damit. Siyempre maganda siya sa bawat damit pero sobrang ganda niya kaya ayokong may ibang lalaking tumitingin sa mahal ko. Oo, tama ang narinig mo. Mahal ko siya. Mahal ko si Sofia. Ako ay lubos na umiibig sa kanya. Fine, you can wear this one, sabi ko sabay turo sa damit na suot niya. Salamat. Napabuntong hininga siya. Now come on, let's go. Naghihintay sila. Oo, gutom na rin ako. Pagdating namin sa restaurant, ang ganda talaga. I must say Xander has a great choice of restaurant. Halika, nandyan na sila, sabi ko kay Sofia. Lumapit kami sa kinauupuan nila. At gaya ng inaasahan ng matalik kong kaibigan ay nagkukulitan sila. Guys, get a room, sigaw ko. Naghiwalay sila at tumayo. Hey bro, what's up? Niyakap ako ni Xander ng bro hug. Good, how come you are here in Italy? Things I do for my wife. Tumingin siya kay Hazel ng buong pagmamahal. Ang cute talaga nilang tignan sa isa't isa. Napangiti si Hazel. Guys, meet Sofia, sinabi ko. Hi Sofia, it's so nice to meet you. Niyakap siya ni Hazel. Pleasure to meet you too, sabi ni Sofia. Hi Sofia, well we already have met. Napangiti si Xander. Yes, I remember. Come on, let's sit and chat, sinabi ko. Nagkwentuhan kami, kumain, sobrang saya. Pagkatapos ng mahabang panahon ay nagkaroon ako ng magandang oras kasama ang aking mga mahal sa buhay. Oh my God, hindi talaga ako makapaniwala. Tawa ng tawa si Sofia. Yes, it's true, these guys were and are assholes. Nagsimula na ring tumawa si Hazel. Ladies, whatever we are, you're with us, remember? Tanong ko. Unfortunately, sabay na sabi ni Hazel at Sofia at muling nagtawanan. Anong meron sa kanila? Jesus, please excuse Sofia and I. Pumunta silang dalawa sa restroom. Sa kabilang banda, si Sofia. I'm really having a good time with you guys, honest kong sabi kay Hazel. Likewise, but seriously I haven't seen Gabriel this happy and chilled, you know. He is always so occupied and serious. Ilang beses ko pa siyang tinanong kung may puso ba siya o wala, tumawa siya. He is really very sweet to me. He cares for me. And growing up without parents, I had no one who would show affection for me. And he has also went through after that girl. So I guess nasabi na niya sa'yo ang tungkol sa slot na iyon, bulalas niya. Tumango ako. Anyways, I'm really happy that he is with you. Nakangiting sabi niya. Mukhang close ka talaga sa kanya, sabi ko. Siyempre kapatid ko siya, tumawa siya. Oh, hindi ko alam. Akala ko isa lang kapatid niya si Maya, sabi ko habang nag-iisip. Oh no, hindi ko siya tunay na kapatid. Pero alam mo noong kasal ko, wala sa tabi ko ang pamilya ko. So Gabriel, just like a big brother, was with me throughout. He walked me down at aisle. He even threatened Xander na kung sasaktan niya ako ay haharapin niya ang consequences, kaya tinatawag ko siyang brother. Tumawa siya. Oh, that's really nice of him. Sa paglipas ng mga araw ay alam ko na ang iba't ibang shades ni Gabriel. At mahal ko ito. Did you have a great time today? Tanong sa akin ni Gabriel. Nakahiga kami sa kama na nakasuot ng komportableng pajamas. Absolutely. Xander and Hazel were so easy to mix with, sinabi ko. Yes, they are. Itong dalawa lang ang taong pinagkakatiwalaan ko maliban kay Maya. So you don't trust me? Tanong ko, alam kong matatakot na siya sa pagpapaliwanag sa akin. No, I trust you Sofia, please don't ever think that I don't trust you. Nag-aalalang sabi niya. Of course jerk, nagbibiro lang ako. Ikaw lang ang may lakas ng loob na tawagin akong jerk. Umiling siya. Napahagikik ako. Matulog na tayo, bukas maaga tayong aalis. Ano, talaga, I love this place, nagpout ako. Hinalikan niya ang labi ko, pwede tayong bumalik kung kailan mo gusto. Sige. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik kami sa New York. Bumalik na kami sa kanya-kanyang gawain. Ang pinagkaiba nga lang ngayon ay hindi na umasta si Gabriel sa akin. He has been acting all lovely-dovey.
Ngayon ay nagpasya akong bisitahin ang kanyang opisina, legal na opisina. Ayokong bumisita sa kanyang ilegal na opisina. Off. Nagpalit ako ng red color spaghetti top at black jeans. Pinilit kong kulot ang buhok ko. Nang makarating ako ay pinigilan ako ng secretary niya. Excuse me ma'am, busy po si sir. Is the meeting going on? No, pero may tao sa loob. Mababa niyang sabi habang nakatingin sa ibaba. Who the hell is there? Para malaman ko, pumasok ako. Nayanig lang ang mundo ko sa tanawing nasa harapan ko. Anastasia Williams, ex ni Gabriel. Halos hubad na. Para sa isang segundo o dalawang hindi ko maproseso kung ano ang aking nakikita. Sa ibabaw niyan ay nagtatrabaho si Gabriel na parang walang nangyayari. Gabriel baby, mapang-akit niyang sabi. Doon ay tumingala si Gabriel at nakita ko rin siya at ako. Anastasia just dress the hell up. Now, sigaw ni Gabriel sa taas ng kanyang baga. Hindi ko na napanood, kaya tumakbo ako. Sophia, wait, pero hindi ko pinansin. Nung nasa parking area na ako, may humawak sa wrist ko at pinaikot-ikot ako. Si Gabriel iyon. Look Gabriel, before you say anything, I want to tell you that you can go to her. You don't have to be with me kung hindi ka masaya. Don't think of me please. I know I can't make you happy. Nasa opisina mo ang babaeng mahal mo, balikan mo siya. Mga luhang tumutulo bilang waterfall mula sa aking mga mata. Sophia ang babaeng mahal ko ay nakatayo sa harapan ko at nagsasalita ng bullshit. Hinaplos niya ang mukha ko. Ano, bulong ko. You heard it right. I'm in love with you Sofia Alvarez. Mahal na mahal kita. Pinasaya mo ako sa buong mundo. Sinasabi mo talaga. Tanong ko na hindi pa rin makapaniwala. Yes sweetheart, I love you. Nginitian niya ako. I love you too Gabriel. Napangiti ako sa mga luha ko. Really? Nagtataka niyang tanong. I do. Hinalikan ko siya. After breaking the kiss, siya ang unang nagsimula. I didn't have any idea why the hell was she in here and why did she undress herself. I told her to leave. Pero hindi ko talaga alam kung kailan niya sinimulang hubarin ang sarili niya. I trust you, napangiti ako. Maniwala ka sa akin Sofia, hindi kita sasaktan o hahayaan na saktan ka ng sinuman. I will protect you with my life. Hindi ko kayang mawala ka. Salamat, niyakap ko siya. Bakit salamat? Dahil maliban sa dalawang kaibigan ko, walang natakot na mawala ako. Walang nagsabi na paprotektahan niya ako. I feel loved by hearing this. You are precious sweetheart. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. I'm so lucky to have you Gabriel. Umiyak ako sa mga bisig niya. Well sweetheart it's the other way around. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa kabilang banda, si Gabriel. I said it. I finally did it. I overcome my fear. Napakasarap sa pakiramdam. At mas nakakatuwang malaman na mahal din niya ako. Kahit ilang beses ko siyang nasaktan, isa akong mafia leader na mahal niya ako. I think that's love. Gusto mo ang isang tao dahil sa mga katangian niya, at mahal mo ang isang tao sa kabila ng mga kapintasan niya. Gabriel, tawag ni Sofia mula sa ibaba. Malamang para sa hapunan. Coming sweetheart, sinabi ko. Bumaba ako para makitang puno ang dining table ng mga paborito ko. May white sauce pasta, chicken alfredo, chocolate cake. Paano niya nagagawa ang lahat? My God! Sofia, ngumisi ako. I hope you like everything. Sabi niya hindi sigurado. I'm sure gonna love it. Pero bakit hindi mo ako tinawagan? Nakatulong sana ako. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Oh so Mr. Mafia can cook. Inaasar niya ako. Not really, pero kaya kitang tulungan, sabi ko sabay halik sa leeg niya. Kung tumulong ka sana ng ganito, pareho tayong natulog na walang laman ang tiyan. Tumawa siya. It was okay for me as I would have you as my dinner. I teased her pero nagkamali yata ako. Bumagsak ang mukha niya, na-tense siya bigla. I'm so sorry Sofia, I was just joking. Please I would never force you to do anything. It's okay, shall we have dinner? Mabilis niyang binago ang topic pero alam kong may mali. Gusto ko sanang magtanong pero napagdesisyonan kong hintayin siyang mag-open up. Sure, nagugutom na ako. Pareho kaming naghapunan ngunit sa ganap na katahimikan. Naistorbo pa rin si Sofia sa usapan namin kanina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para maging normal ulit siya. May ideya na yata ako. Sofia how about we go for some ice cream? Excited kong tanong. The moment na sinabi kong ice cream tumalon siya. Really? Napangiti siya. Of course, come on let's go. Hinawakan ko ang kamay niya. Yay, we are gonna have ice cream. This girl, I love her so much.
Pagka-uwi namin, dumiretso na kami sa kama. Siyempre sinamahan niya ako sa kwarto ko. Sofia, I love you. Sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. I love you too, Gabriel. Hinalikan niya ang pisngi ko. Habang nasa mga bisig mo ang ganito, hindi ka makapaniwala kung gaano kaligtas ang nararamdaman ko, sinabi niya. Thank you, Sofia, for giving me a chance to love you. I'm so grateful to have you in my life. I promise I will always keep you happy. Sa kabilang banda, si Sofia. Alam kong mahal namin ni Gabriel ang isa't isa, pero sobrang sama ng nakaraan kong pinanghahawakan. Ayokong iwan niya ako pagkatapos kong marinig ang nangyari. Ayokong mawala siya. Ito lang ang dahilan kung bakit hindi ako nagbubukas. Pero kung mahal niya talaga ako na alam kong hindi niya ako iiwan. Gabriel, tawag ko sa kanya. Yes, Sofia. Lumapit siya at umupo sa tabi ko at pinulupot ang mga kamay niya sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa bangungot na iyon. Tinignan niya ako ng seryoso. Sigurado ka ba, Sofia? Walang pressure. Gusto kong ilabas, please. Okay, without any worry, go ahead. Pinisil ko ang kamay niya. Tumango siya. Sa orphanage, muntik na akong ma-rape. Sa kabilang banda, si Gabriel. What? Bulong ko. There was a guy around my age. He was my very good friend. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero isang araw nang walang tao sa orphanage habang umalis silang lahat para mag-picnic. Nanatili akong sa orphanage dahil masama ang aking pakiramdam. Nagstay din siya para sa akin. I found that very sweet. Pinilit niya ang sarili niya sa akin. I tried my best para pigilan siya. Pinalo ko siya pero napakalakas niya para sa akin. Hinubad niya ang damit ko. Nakahubad ako sa harapan niya. Hindi ko naramdaman na walang magawa sa buong buhay ko. Dapat akong magpasalamat sa Diyos na ang isa sa aking kaibigan mula sa orphanage ay nakabalik ng maaga at iniligtas ako mula sa bastos na iyon. Pagkatapos nito ay dinala siya sa kustodiya. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng marka sa aking isipan magpakailanman. Agad kong niyakap si Sofia sa isang mahigpit na yakap. Hindi ko man lang naisip na ganito pala ang paghihirap ni Sofia. Gusto kong patayin ang bastos na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Baby, I'm so sorry, kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon. Umiyak ka hanggat gusto mo ngayon, mahal ko. Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na luluha. Sisiguraduhin ko iyon. Gabriel, minsan hanggang ngayon binabangungot ako sa kanya. His hands all over. She was crying so much. Hindi ko hahayaan may lalapit sa'yo ng kahit na sinong lalaki. Nandyan ako palagi. Salamat, Gabriel. I can't imagine my life without you. Hinalikan niya ang leeg ko. You wouldn't have to, because I'm not going anywhere. I love you, Sofia. I love you too, Gabriel. We kissed so passionately. Kinagat ko ang ibabang labi niya at napaungol siya sa sarap. Bumaba ako sa kanyang panga at leeg. Sinipsip ko ng mariin ang leeg niya. Sigurado akong magkakaroon ng hiki. Ang isang kamay ko ay dumausdad sa ilalim ng kanyang pangitaas na nakipagdikit sa kanyang malambot na balat. Pero tumingin ako sa kanya na ayokong gumawa ng kahit ano nang walang pahintulot niya. Gusto mo bang gawin ito, Sofia? Oo, Gabriel. Make love to me. Make me yours. Hinihingal na sabi niya. Mabilis niyang tinanggal ang shirt ko, at ganoon din ang ginawa ko. Naghalikan ulit kami, ngunit ito ay halos isang magaspang na halik. Pagkatapos ay pinuntirya ko ang pagsipsip sa leeg niya na malamang ay mag-iiwan ng mga pasa, habang ang isa ko namang kamay ay gumawa ng paraan upang maalis ang pagkakahawak ng kanyang bra. Hinawakan ko ang kanyang dibdib sa aking mga kamay. Napaungol siya bilang sagot at ginulo ang mga daliri niya sa buhok ko. Mabilis kong binuksan ang zipper ng pantalon ko at itinapon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang kahihiyang gumagala sa aking katawan. Marahan kong hinila ang lining ng panty niya at hinila ito pababa sa isang mabilis na paggalaw. Nanginginig ang mga hita niya habang napuno ng mga halinghing ang kwarto habang sinisigaw ang pangalan ko. Gabriel, please. Humihingal siya habang nakatingin sa kanya. Inangat ko ang ulo ko at sinalubong ko ang magagandang mata niyang alam na alam niya kung ano ang gusto niya. Inangkin ko ulit ang bibig niya. Nang maghiwalay na kami, tahimik kong hinaplos ang pisngi niya at tinanong kung okay lang ba siya. Tumango siya at ipinulupot ang kanyang mga binti sa aking balakang. Nang walang break ang eye contact ay tinulak ko siya at dumikit ang mga pader niya sa akin. Nagpakawala siya ng hininga ng dahan-dahan akong gumalaw sa loob niya, at sinabayan niya ang aking ritmo sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang balakang. Maya-maya ay tumaas ang aking bilis at ang kanyang mga mata ay umikot pabalik sa sobrang kasiyahan. Sinigaw niya ang pangalan ko nang marating niya ang kanyang kasukdulan. Nagpakawala ako ng ungol at bumagsak sa ibabaw niya. Ibinaon ang mukha ko sa leeg niya nang matagpuan ko ang paglaya ko makalipas ang ilang segundo. I love you so much, Sofia. I love you more and now. Hinalikan niya ako at niyakap ako, bumulong siya sa tenga ko. It's my turn. Sa kabilang banda, si Sofia.
Nagising ako sa umaga nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw. Napatingin ako sa tabi ko habang natutulog ang love of my life na nakayakap sa akin. Kagabi pinaramdam niya na espesyal ako. Si Gabriel Montenegro ay isang taong walang kabusugan. Nakakamangha ang pakiramdam. Maya-maya lang ay nagising si Gabriel na kinusot ang kanyang mga mata. "Morning baby," sabi niya. "Good morning Gabriel. Are you feeling sore?" Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napangiti ako sa pag-aalala niya, medyo. "But I will be okay after a shower." "Sige." Sa kabilang banda, si Gabriel. Hinihintay kong bumalik si Sofia mula sa shower nang may tumawag sa akin. "Hello, sigurado ka?" "Okay." Saktong dumating si Sofia mula sa shower. Nakasuot ng blue short at white shirt. Mukhang maganda gaya ng dati. "Anong nangyari? Parang tensed ka?" tanong niya. "Sofia, kung ano man ang sasabihin ko, kailangan mong makinig ng mabuti." Hinawakan ko ang kamay niya sa kamay ko. "Tinatakot mo ako ngayon," sinabi niya. "Alam mo, noong sinabi kong malapit na akong mahanap hanggang na pumatay sa mga magulang ko, nakuha ko na sila. Malamang alam nila na target ko sila kaya naglunsad sila ng war laban sa gang ko. Kami ng gang ko ay magiging makikipagdigmaan sa kanila. Kailangan mong manatili sa aking isa pang mansyon na walang nakakaalam. Hindi ka pwedeng maging kahinaan ko. My one security team would be there with you 24/7. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero kailangan mong ipangako sa akin na magiging ligtas ka. Kung may lalapit sa'yo, sarili mo ang ililigtas mo at hindi ako." Gabriel, oh God, niyakap niya ako ng sobrang higpit na naging umiiyak na gulo. "Please don't cry Sofia, hindi ako makakaalis dito." Hinaplos ko ang mukha niya. "Ipangako mo sa akin na babalik ka ng alive." Napahikbi siya. "Hindi ko maipapangako sa'yo ito." Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang pad ng hinlalaki ko. Anong ibig mong sabihin dito ha? Hindi ko kaya, please." Ngayon naiiyak na rin ako. "Makinig ka Mr. Montenegro, bilang iyong girlfriend I'm warning you, kapag hindi ka babalik ng alive ay hahabulin kita, kaya mas mabuting bumalik ka." Matigas na sabi niya pero nawala sa huli. Umiyak siya sa yakap ko. "I love you Sofia." "I love you too Gabriel. I have to leave now." Ihahatid ka ni Jasper sa mansion ko. Naghalikan kami na parang wala nang bukas. Pareho naming gustong pakalmahin ang isa't isa, aliwin ang bawat isa. "Bumalik kang alive pero huwag mong kalimutang patayin ang bastard na iyon." Tumango ako, hinalikan ko siya sa noo at nagsimulang maglakad palabas ng mansion ko. Nakatayo si Sofia sa pintuan na nakangiti sa kanyang mga luha. Sa huling sulyap ko sa kanya, umalis na ako. Sa kabilang banda, si Sofia. Kasalukuyan akong nasa pangalawang mansyon ni Gabriel. Ito ay kasing laki ng nauna. 3 linggo na ang nakakalipas simula nang magstay ako dito. Ngunit literal na nararamdaman ito ng higit sa 3 linggo. Sobrang miss ko na si Gabriel. Bawat minuto ay patuloy akong nagdadasal na sana ay ligtas siya. Kasama ko si Jasper na tumutuloy na napakabuting kaibigan ni Gabriel at ngayon ay akin na rin. Madali lang talaga siyang kasama. Siya ang may responsibilidad na panatilihin akong ligtas. Sa ngayon ay nagbabasa ako ng libro nang biglang pumasok si Jasper sa kwarto ko. Nakakatakot ang itsura niya. "Sofia," napabuntong hininga siya. "Anong nangyari? Bakit ka humihingal? Kailangan nating pumunta sa ospital." "Hospital? Bakit? Okay lang ba si Gabriel? He came back from war." Hindi pa rin ako komportable sa digmaang ito at sa lahat. Oo, hindi siya okay. 2 beses na siyang binaril sa balikat at sinaksak sa braso. Nang ipaliwanag ni Jasper ang nangyari kay Gabriel, bumagsak ako sa sahig. Umiiyak ang aking mga mata. Hindi pwedeng mangyari ito sa Gabriel ko. Kailangan niyang mabuhay. Para sa akin, para sa amin. Gagawin niya. Oo, gagawin niya. Siya ay isang malakas na tao. Let's go Jasper. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nakaramdam ako ng sobrang pagod. 2 beses akong binaril sa aking balikat at sinaksak sa aking tiyan. Ngunit sulit ang lahat dahil napatay ko ang bastard na iyon na pumatay sa aking mga magulang. Medyo matindi ang digmaan. Si Giovanni ay mas makapangyarihan at handa kaysa sa naisip ko. Ngunit hindi kami gaanong naghanda. Nagawa naming talunin sila. Nakaharap din kami ng mga casualties sa aming panig, ngunit napakababa nito kaysa sa kanyang panig. Sa wakas, pinatay namin ang bawat miyembro ng kanyang koponan at si Giovanni din. Kalaunan ay sinunog namin ang kanyang bahay, opisina at iba pang lokasyon. Sa ngayon dapat ay nasa isang hospital bed ako na may bilang ng mga wire na nakakabit sa akin. Nababalot ng malaking puting benda ang kaliwang balikat ko. Masaya na ang tanging taong gusto kong makita mula noong 1 buwan ay nakaupo sa tabi ko na ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking kamay. Ang Sofia ko. Sofia, mahina kong wika. Wala akong masyadong energy. Iniangat ni Sofia ang ulo niya at tumingin sa akin na puno ng luha ang mga mata niya.
Nagising ka na, bumuntong hininga siya at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Kinailangan ko, hinihintay ako ng Sofia ko. Ngumiti ako at sinubukang punasan ang mga luha niya. I missed you so much sweetheart, sinabi ko. Akala ko hindi ko na ito maririnig sa iyo. Humihikbi niyang sabi. Stop crying baby, I love you Gabriel, never means never leave me alone, next time any war happens I am coming with you to fight. I love you too, pero wala nang next time, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Sa kabilang banda, si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya. Aalis na ako sa mafia, sabi ko sabay tingin sa mata niya. Pero bakit? Sofia, isang bagay na nalaman ko mula sa digmaang ito ay ang pagiging nasa mafia. Hindi ko lang isinasapanganib ang buhay ko kundi pati ang buhay mo. Thank Jesus walang nangyari sa iyo. Pero ayokong mamatay dito. Hindi sa ibang gang, pwede akong patayin pero I want to spend good time with you. Ayokong isipin mong unsafe o insecure dahil sa ginagawa ko. I want to spend every day with you without any tension of anybody shooting at us. I want to just be with you. Sa kabilang banda, si Sofia. Iniwan ako ni Gabriel na teary-eyed sa lahat ng sinabi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobrang iniisip niya ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para makakuha ng ganoong lalaking maalaga. Gabriel, being a mafia leader is your life. And I don't want you to quit mafia just for me. I mean napakasarap isipin na may isang taong handang gawin ang bagay na mahal niya. Pero Gabriel ano ang gagawin mo kung umalis ka sa mafia? Sofia you do know right I have hoteling business. And I don't want to risk anyone's life anymore. I love you. Please understand. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. I love you too. And I will be there with you in your every decision. But for now magpahinga ka muna. Kailangan mong gumaling agad. Hinalikan ko ang labi niya. Mahigit isang buwan na simula ng opisyal na umalis si Gabriel sa mafia. Ibinigay niya ang lahat ng mafia kay Jasper, ang kanyang kanang kamay. Ngayon si Gabriel ay pumupunta sa kanyang opisina araw-araw, ang kanyang negosyo sa paghotel kung naaalala mo. Ngayon ay umalis ako sa aking restaurant dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Ginawan ako ni Sheila ng paborito kong arrabbiata pasta, pero hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakagat. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell at sinagot ko ito. Pagbukas ko ng pinto ay napayakap ako sa kanya. Sofia, oh my God, Maya. How are you? Tanong ni Maya habang binitawan ako. I am good, and you caught me off guard again, napangiti ako. Oh yes, may ugali talaga akong manggulat ng mga tao. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Pumasok ka na. Sandali lang, Sofia, hinawakan niya ang braso ko. Anong nangyari? Actually may isa pang surprise para sa inyong dalawa ni Gabriel. Pero dahil darating si Gabriel sa gabi from office ay malalaman na niya iyon mamaya. Pero sa iyo kailangan kong ipakita ngayon. What is it? Tinatakot mo ako ngayon, ipinikit ko ang mata ko. Liam come on in. Napasinghap si Maya sa kaligayahan. May nakatayong isang young, napakagwapong lalaki na may banayad na balbas na dark brown na mga mata na nakasuot ng itim na pantalon, shirt at blazer. Sofia, siya ang boyfriend kong si Liam Martin. Hello Sofia, nice to meet you. Nakangiti niyang sabi sabay forward ng kamay. Pleasure to meet you too. Nakipag-handshake ako. Pasok na kayong dalawa. Nakaupo kaming tatlo sa sala. Maya-maya ay dumating si Sheila na may dalang kape at cookies. So tell me about you Mr. Romeo. Natawa ako kay Liam. Well, I'm the owner of the company which Maya is the head architect. And as it is obvious we met through work, but I found her interesting when we met at our office party. To be honest, hindi ako pinayagan ni Maya sa napakadali. Ngunit naglaro ako ng aking pinakamahusay na mga baraha at narito kami, pareho kaming mahal ang isa't isa. Ngumiti siya bilang pagkumpleto ng kanyang pangungusap. Oh my God, you guys. I am so happy for you. Niyakap ko silang dalawa. Sana maging masaya si Gabriel gaya mo Sofia. Nag-aalalang sabi ni Maya. Oh come on, syempre matutuwa siya, brother mo siya. Exactly he is my very overprotective brother. And you know how things ended in my last relationship. After that magiging overprotective pa siya. Yes that is true Bob. Hindi ko makumplit ang sentence dahil parang gusto ko na lang ilabas ang bituka ko. Kaya agad tumakbo ako papuntang banyo. Ngayon ay medyo gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng pagsusuka. Paglabas ko ay nasa kwarto ko na si Maya na nag-aalala. Hey ayos ka lang ba? Hinaplos niya ang braso ko. Oo, nasusuka lang sa lahat. Ni hindi ako makatingin sa pagkain. Buntis ka ba? Bulalas niya. Ano, literal na napasigaw ako. Tanong ko kung
Narinig ko, pero hindi ako pwedeng buntis. Umiling ako. Oo, nag-sex kami nitong nakaraang buwan pero lagi kaming gumagamit ng proteksyon. Sofia, condom don't work 100%. Oh my God, I need to take a test. Dali-dali akong pumunta sa closet ko at naghanap ng pregnancy test kit. Thank God. Go for it. Paninigurado sa akin ni Maya. Tumango ako at pumunta sa banyo. Ito na ang pinakamahabang 5 minuto ng buhay ko. Ano kaya ito? Pinapatay ako ng suspense. Complete. Lumipas ang 5 minuto. Sinulyapan ko ang pregnancy kit. At huminga ako ng malalim. 2 linya. Oh my God. Buntis ako. Magiging ina na ako. Hindi lang ako makapaniwala dito. Sumagi sa isip ko ang mga walang katapusang kaisipan. What is it? Patakbong lumapit sa akin si Maya. I am pregnant. Ngumisi ako. Oh my God. Magiging tita na ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ako ay labis na kinakabahan at natatakot sa lahat ng ito. Don't worry, sister, you are gonna be a wonderful mother, and of course Gabriel will be there with you. Kailangan kong sabihin kay Gabriel. Oo, kailangan kong sabihin kay Gabriel. Nagsimula akong magmadali sa aking telepono. Don't tell him over phone. Sabihin mo sa kanya sa gabi kung kailan siya uuwi ngayon, sabi ni Maya. Oo nga pala, ano bang iniisip ko? Umupo ako habang nakapatong ang palad ko sa ulo ko. Chill, don't worry, everything is gonna be fine. Umupo siya sa tabi ko. Thank you Maya for being there. Kung wala ka ngayon, gulong-gulo na ako. Kinakabahan akong tumawa. Oo naman, napangiti siya. Sa kabilang banda, si Gabriel. Pagdating ko sa sala ng bahay ko, tumakbo si Maya mula sa itaas na sinisigaw ang pangalan ko. Gabriel, Maya, kailan ka dumating? Niyakap namin ang isa't isa. Kaninang hapon, ngumisi siya. God, I missed you, sinabi ko. I missed you too, Twinnie, sabi niya habang ginulo ang buhok ko. Nasaan si Sofia? Kahit hindi niya sinabi sa akin na dumating ka. Umupo kami sa sofa. That was my order, anyway look she is here. Dumating ang maganda kong girlfriend. Pero ngayong tumingin ako sa kanya, may kakaiba. Namumula siya higit sa karaniwan. Anong nangyari? Hey, hinalikan ko ang kanyang labi. Kumusta ang araw mo? Tanong niya sabay bigay sa akin ng maganda niyang ngiti. Nakakapagod. Pero after I saw 2 gorgeous ladies waiting for me at home, nawala lahat ng pagod. I gave both Maya and Sofia a toothy grin. Okay. Tumataba na ako Gabriel, stop with you sweet talks. Sabi ni Maya habang si Sofia naman ay tumawa lang. Well be seated Gabriel, may sasabihin si Maya. Sinenyasan niya akong umupo. Oh, what is it? Napatingin ako kay sister na medyo natakot. Ano yun Maya? Ngayon ako ay nag-aalala. Okay, eto na, bumulong siya. May dumating na isang binata sa sala. Pumunta si Maya sa tabi niya at tumayo doon. Gabriel, meet my boyfriend Liam, sabi ni Maya. What the heck Maya? Anong naisip mo nung nakuha mo itong boyfriend mo? Sigaw ko. Gabriel, calm down. Liam is a good guy. Just look how happy Maya is. Lumapit sa akin si Sofia at bumulong. So alam mo, sumirit ako sa kanya. Gabriel, no, she came to know today itself. Huwag kang magalit sa kanya. Pumagitna si Maya. Oo, ikaw ang dapat kong pagalitan diba? Mr. Montenegro, sorry to say in between but I love Maya as much as you do. And I know what that bastard did to her. I promise you to keep Maya happy. I request you na huwag kang magalit sa kanya. This time yung lover boy, ano pangalan niya? Liam. Nagsalita si Liam. Kung sa tingin mo sa pamamagitan ng pagsasalita para sa aking sister ay hahanga ako sa iyo, ikaw ay lubos na nagkakamali. Sinasabi ko lang kung ano ang nasa puso ko. Tumingin ako sa kanya saglit at nagtanong ng napaka-cliche. What do you do? Well, I am the CEO of Martin Group of Companies, the same company for which Maya is the head architect. Oh, so siya ay isang CEO ng medyo malaking kumpanya. I have done couple of deals with it, malamang tatay niya yun. Kailangan kitang makausap ng private, matigas kong sabi at padabog na umalis doon. Sa kabilang banda, si Sofia. Well, we can assume na kahit anong usapan ni na Gabriel at Liam ay naging maganda dahil sa dining table ay nagkukwentuhan, nag-uusap, at nagkukwentuhan lang silang dalawa. Nakaupo lang kami ni Maya at nagtakip ng bibig. Can you guys stop talking? That too business. Sa wakas ay sinabi ni Maya. Okay, we won't. Sabi ni Liam habang nakayuko si Gabriel. Bakit hindi ka kumakain ng marami Sofia? Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at nagtanong. I'm not feeling well. Anong nangyari? Should we go to the doctor? Nag-aalalang tanong niya. Nothing much. Basta ayoko kumain ngayon. Sige, kung sa tingin mo pwede tayong pumunta sa ospital okay. Tumango ako. Sa kabilang banda, si Gabriel.
Ngayon ay 2 araw na mula nang umalis sina Maya at Liam papuntang Paris. Masaya ako na sa wakas ay nakakuha na si Maya ng lalaking tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kasalukuyang papunta si Sofia sa kwarto namin na may gustong sabihin sa akin na napakahalaga. Ano kaya ito? Sofia. Coming. There you are. What took you so long? Kumuha ako ng chocolate donuts para kainin ko. May hawak siyang 6 na donut sa kanyang mga kamay. Ganoon karami. Mukha naman akong nabigla. May problema ka ba? She snapped. No. Pero never mo silang nagustuhan dati. Now I do. May problema ka ba? Pumikit ulit siya. Anong meron sa kanya? No sweetheart, may sasabihin ka. Oo. Tumingala siya. Gabriel, may gusto akong i-share sa iyo na napakahalaga. Go on baby. Kinuha ni Sofia ang kamay ko at nilagay sa tiyan niya. I'm pregnant, Gabriel. Napangiti siya. For 5 seconds wala akong masabi. Nakatingin lang ako sa kanya, sa kamay ko sa tiyan niya. Magiging ama na ako. OMG. Oh my God, Sofia, bulong ko. Hindi ka ba masaya? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Siyempre tatanungin niya ito. Wala akong pinapakitang emosyon sa mukha ko. You won't believe how happy I am, sweetheart. I am gonna be a father. Napasigaw ako at binuhat siya, pinaikot-ikot. Napuno ng aming tawanan ang kwarto. Nang tuluyan ko na siyang ibaba ay sinabi niya, akala ko hindi ka masaya. This is the happiest news I have ever got, Sofia. Thank you so much for making me happy. I promise you that I will keep you and our baby happy. I love you. I love you infinite. Sa kabilang banda, si Sofia. Calm down, Gabriel. Everything is gonna be fine. Ang pangungusap na ito ay sinabi ko bago ang bawat appointment ng doktor. Napapanic mode lang siya bago ang bawat appointment. At ngayong araw na ito ay mas malalaman namin ang gender ng aming baby. Well, hindi talaga kami dahil ang best friend ko na si Amelia ay mag-gender reveal party sa amin ngayong gabi. Naplano na niya ang lahat. Ano sa tingin mo ang magiging? Tanong ni Gabriel. Sa tingin ko ito ay magiging isang lalaki. Well, sa tingin ko ito ay isang babae. Ngumisi si Gabriel. We'll know. For now, let's live for doctors. Kasalukuyan kaming naghahanda para sa aming gender reveal party. Nasa sabik kaming malaman ito at makita din ang aming mga kaibigan. Amelia, Alexander, kanyang asawang si Hazel, Mark at ang kanyang kasintahang si Harper. At marami pang kaibigan ni Gabriel. You look stunning, baby. Lumapit si Gabriel at hinalikan ako sa labi. Stop lying. I look like a bag of potatoes. And you look so handsome. I am sure lahat ng babae ay maglalaway sa iyo. Totoong lawayin ako ng mga babae pero maniwala ka, maglalaway lang ako sa iyo, sweetheart. Pero hindi ba ako mukhang malaki? Nagpout ako. All but you are carrying our child, and it is good that you are looking big. How much I love you, niyakap ko siya. Not more than I love you. Hinaplos niya ang ulo ko. Sofia, Gabriel, it's time. Sigaw ng best friend ko. Let's go. Nakatayo kami sa gitna ng garden namin kung saan naka-organize ang party. Binigyan kami ni Amelia ng confetti pareho. Ang drill ay na kung ang confetti bird sa pink ribbons ito ay isang babae at kung blue ay isang lalaki. Are you ready? Tanong ni Gabriel. Yes, and you? I'm damn excited. You both, I will count 1, 2, 3. At 3 you burst the confetti. Okay you guys? Tanong ni Amelia. Sige, sabay naming sabi. Come on guys. Lahat ng mga kaibigan namin ay nag-cheer para sa amin. 1, 2, and 3. Sigaw ni Amelia at sabay kaming nagsabog ng confetti ni Gabriel. It's A. Sa kabilang banda, si Gabriel. Congratulations guys. Lahat ay nag-cheer sa amin. Basang-basa ang mata ko. Naging super emotional ako. Ako ay magiging ama ng isang prinsesa. Gaano pa ba ako maswerte? Pagtingin ko kay Sofia, naluluhan na rin siya. Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya. Magkakaroon tayo ng babae, Gabriel. Sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga hiccups. Alam ko, there is gonna be a beautiful princess in our house. Thank you so much, sweetheart. Hinimas ko ang tiyan niya. Gabriel, thank you for being there for us every moment. I'm so grateful for you sa buhay ko na hindi mo man lang alam. Sofia, sasabihin ko ulit ito, it is the other way around. I love you. I love you too. Pagkalipas ng ilang buwan, si Sofia ngayon ay buntis ng gusto dahil anumang araw ay ang Hitler ng aming bahay. Ang kanyang mood swings ay napakarami at sobrang kakaiba, ngunit masaya akong natupad ang anumang hiling niya dahil sa normal na sitwasyon ay hindi siya magdedemand ng isang bagay para sa akin. Isa pang milestone sa mga buwang ito ay ang kasal ni Maya kay Liam. It was a beautiful winter wedding. Pati si Hazel, buntis din, ang asawa ni Alexander. Siya ay dapat na 1 buwan pagkatapos ni Sofia.
Magkasing edad ang mga anak namin at sana ay maging matalik na kaibigan. Kasalukuyan kaming nakaupo ni Gabriel sa garden namin. Sa panahon ng pagbubuntis, ang hardin ay isa sa mga lugar kung saan ginugol ko ang karamihan sa aking oras. Ako ay hindi sa lahat ng puno at bulaklak tao, ngunit ngayon ako ay naging isa. Sa kabilang banda, si Sofia. Kasalukuyang nakaupo kami ni Gabriel sa garden namin. Sa panahon ng pagbubuntis, ang hardin ay isa sa mga lugar kung saan ginugol ko ang halos lahat ng aking oras. I was not at all trees and flowers person, but now I have become one. Binabasahan ako ni Gabriel ng libro. Since the time we knew it's a girl, he went like crazy. He was so protective about our baby now also. I wonder what will happen paglaki na talaga ng baby girl namin. Hinaplos ko ang malaki kong baby bump. Wala nang mas totoo at mapagkumbaba kaysa maranasan ang paglikha ng buhay sa iyo. Tinanong ni Jake kay Amy yan. Kwento ni Gabriel sa akin, pero pinigilan ko siya dahil nakaramdam ako ng napakalaking contraction sa puson ko. Gabriel, literal na napasigaw ako sa sakit. Sofia, anong nangyayari? Tell me. I think it's time. Napasigaw ulit ako. Oh my God. Okay. Halika, tumayo ka na. Pupunta tayo sa ospital. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kasalukuyan kaming nagmamaneho papunta sa ospital. Sinabihan na ni Gabriel ang mga doktor na ihanda na ang kwarto. Ouch. Jesus. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Gabriel Montenegro, magmaneho ka ng mabilis, o I will kick your ass. Yes baby, yes, come on. Malapit na tayo. After what felt like an eternity, nakarating kami sa ospital. Pinapasok ako sa isang kwarto. Hindi nagtagal ay dumating ang aking gynecologist. Hi Sofia, kamusta na pakiramdam mo? Doktor, sobrang sakit. The contractions are literally killing me. Please do something. Don't worry dear, I have checked. You're not dilated enough to push the baby. I will come after some time. Till then have some ice and deep breathing, remember? Sige. Makalipas ang ilang oras. Sa kabilang banda, si Gabriel. Sofia, mahina kong sabi. I'm so sorry sweetheart. Hinaplos ko ang pisngi niya. What are you sorry for? I didn't know that you will have to go through so much pain. I didn't realize how much pain you will incur in labor. And on the top of that, I can't do anything to help you. Ngumiti siya sa akin. You saying such sweet words to me is helping me more than you can ever imagine. Don't worry, your girlfriend is not so weak. I love you Sofia, forever grateful for you. Love you too. Gabriel, siya ay sumigaw sa abot ng kanyang mga baga. Yes baby, doctor's coming. I tried to calm her down pero sobrang lapit na ng contractions. Doctor, nang dumating si Dr. Kim. Sinuri ng doktor si Sofia at sinabing, Sofia, it's time. Come on, push. There she comes, your baby girl. The doctor announces as Sofia and I have our first look at our angel. Nilinis ng nurse ang baby namin at iniabot kay Sofia. Maingat niyang hinawakan ang aming baby, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. You're so beautiful. Welcome to the world, princess. I love you, sabi ni Sofia at hinalikan ang noo ng baby. Dahil pagod si Sofia pagkatapos ng ilang oras na panganganak, kinuha ko ang aming baby mula sa kanyang mga bisig. Hello darling, thank you for making your daddy the happiest man alive. I love you sweetie. Hinalikan ko siya sa pisngi. Ang aming princess ay may charcoal brown na mga mata, parehong dark brown ang kulay ng buhok tulad ng kanyang ina, maliit na ilong, pink chubby cheeks. An angel indeed. Sofia, thank you for bringing our princess in the world. I love you so much. Hinalikan ko ang kamay niya. No need to thank me Gabriel. I am equally happy and grateful for our princess. Ngumiti siya ng buong pagmamahal sa akin. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ko. How about Evelyn? That's a lovely name, Evelyn Montenegro. Ngumiti si Sofia. Hindi nagtagal ay dumating ang aming mga kaibigan at pamilya upang makita si Evelyn. Tuwang-tuwa si Maya sa pagkakayakap kay Evelyn kaya't hiniling niya kay Liam na gumawa kaagad ng mga baby sa kanya. Sina Alexander at Hazel ay may anak na lalaki. Kaya ngayon iniisip ko na ilalayo ko ang anak nila sa daughter ko. My daughter, nakakamangha ang pakiramdam na sabihin ito. So guys, anong tawag natin sa kanya? Tanong ni Maya. Napatingin ako kay Sofia na nakangiti. Pareho kaming tumango sa isa't isa at sabay na sinabi. Evelyn Montenegro. Tumulo ang luha sa mga mata ni Maya. Oh my God, I'm so honored you guys. Ginamit niya ang kanyang mga palad upang takpan ang kanyang pisngi. I love you Twinnie. Niyakap ko siya. I love you too big bro. Nag-iwan siya ng tawa. Finally, hinaplos ko ang ulo niya at tumawa.
Salamat Sofia, I love you. Niyakap ni Maya si Sofia. Ow, love ya. Pero ngayon mas mahal ko ang pamangkin ko kaysa sa inyo, so mind it. Inanunsyo ng sister ko. Alam ko na, ipinilig ko ang ulo ko. Oh my God. Isang malakas na sigaw ang iniwan ni Hazel. Napatingin kaming lahat sa kanya, tense. Anong nangyari baby? Tanong ni Alexander. You idiot, my water broke. Sigaw niya sa tenga ng best friends ko. Poor Xander. Congratulations man, malapit ka nang maging daddy. Stop fucking congratulating him. Dalhin mo ako sa isang kwarto, or else I'm going to give birth here in front of you. Sigaw ni Hazel sa akin. Poor me too. At dahil sa kanyang pagsigaw ay nagising ang aming baby girl na payapang natutulog na umiiyak. It's okay baby, it's okay. Niyakap siya ni Sofia. Oh so sorry Sofia, it's just that it's hurting a lot and these stupid guys are not doing anything. Si Hazel ngayon ay mahinang nagsasalita. Let's go, let's go. Ready na ang kwarto mo. Dumating si Xander at nag-anunsyo. Pagkatapos ng 7 oras na labor, nanganak si Hazel ng isang malusog na sanggol na lalaki. Binati namin silang lahat. Nagpasya silang pangalanan siyang Daniel. Sa kabilang banda, si Sofia. Sa wakas ay nakatulog na si Evelyn. Kanina pa siya gutom na gutom kaya pinabreastfeed ko siya. Pero ngayon ay tahimik na siyang natutulog. Nandito kami ngayon sa bahay namin pabalik. Darating si Gabriel anumang minuto upang tapusin ang kanyang trabaho sa opisina. Nandito na ako sweetheart. Umupo siya sa tabi ko. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Kailan siya natulog? Tanong niya sa tahimik na tono. Ngayon lang pagkatapos uminom ng gatas. Sige, pagod ka siguro. Hindi naman. Halika dito. Iniabot ni Gabriel ang kanyang braso para makapagpahinga ako. Humiga ako sa braso niya. Pinulupot niya ang braso niya sa katawan ko. Sa kabilang kamay ay hinahaplos niya ang buhok. Nananatili ang kamay ko sa dibdib niya. Can I ask you something? Inangat ko ang ulo ko para tignan. Sofia, since when you need my permission to ask me something? You can ask me anything anytime. Okay, so I want to ask that when you hired me as your chef, did you have any idea that I will be mother of your child? To be honest no. Kasi we were both from very different backgrounds. Chef ka at mafia leader ako. And also ayaw mo sa akin nung una. Hey, hindi mo rin ako gusto. Sinundot ko ang dibdib niya. Well, I liked you but I didn't show it, because I don't want to burden your life with my problems. But I obviously was in love with your cooking ability. Maraming salamat. Well honestly, I didn't thought in my wildest dream na I will be a mafia chef. But I did become one. And we both have come a long way. It wasn't possible without you supporting me in every time. You were with me every time I needed you. Oo, dahil mahal na mahal kita Gabriel Montenegro. At mahal din kita Sofia Montenegro. What? Napakataktik ang isinuot ni Gabriel sa daliri ko ang isang singsing na diamante at hindi ko namalayan. Oh my God Gabriel, well I already did the deed, but will you marry me Sofia? I know I am very late to pop this question. Ngumiti siya ng paumanhin. Kung tatanungin mo ako ng parehong tanong makalipas ang 50 taon ang sagot ay magiging pareho, walang katapusang yes Mr. Montenegro. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya at niyakap siya ng mahigpit. But, don't assume that since you are my wife now, you get to bail from your cooking duties Mrs. Chef. I only love your cooking so I won't eat a thing which isn't made from you. So payag ka rin bang maging chef ko? Oo. Ang pagiging isang ex-mafia chef ay kapaki-pakinabang din para sa akin as I get to love 2 of my most favorite people in the world. Medyo ngumisi si Gabriel at nagtanong, sino sila Mrs. Montenegro? You and our daughter. Hinalikan ko siya sa labi. Sa kabilang banda, si Gabriel. Daddy, tinawag ako ng aking daughter mula sa kanyang silid. The sweetest voice ever. Tumakbo ako papunta sa kwarto niya para tignan kung anong nangyari at naabutan ko siyang nakaupo sa kama niya na nakaluhod hanggang tiyan. Nakasuot siya ng baby pink color dress with matching shoes at hair belt. Umupo siya doon na natatakot pero ano? What happened Eve? Umupo ako sa tabi niya at inilagay ko siya sa kandungan ko. I saw a very big insy-wincy spider, he will eat me now right? Tanong ng aking 6 years old daughter. Oo, 6 na taon na ang lumipas mula nang ipanganak ang aming anghel. Siya talaga ang pinakamagandang nangyari sa amin ni Sofia. Evelyn for you is beautiful, funny, smart and very caring. Sweetie, he won't eat you, and it's just a small spider. You are a big girl, aren't you? You have turned 6 today. You are my brave daughter. Ngumiti ako sa kanya na may halong paglalaro.
Yes daddy, I'm a big girl. I won't be scared of that spider. Ngumiti siya sa akin. Good girl, come on let's get going downstairs. Your mom must be waiting for us. Everybody is waiting for the birthday girl. Pinasaya ko siya. Yes let's go daddy. I want to meet Daniel. Birthday boy din siya. Nakangiti siya hanggang tenga. Yaya, his birthday is also today, ungol ko. Si Daniel ay anak ni na Hazel at Xander. Ipinanganak siya sa parehong araw ni Evelyn. He is a pretty good looking kid. Mabait din siya kay Eve. Pero mahal na mahal niya siya kaya ayaw ko. Sila ay naging matalik na magkaibigan mula noong nagsimula silang pumunta sa daycare. Happy birthday sweetie. Binuhat ni Sofia si Evelyn nang makarating kami sa garden kung saan may party. Thanks mama. I love you, sabi ni Evelyn. I love you too. I'm sorry I wasn't with you since you woke up, but I had to be here to see everything goes well. It's okay mommy, daddy and I had so much fun bathing. We even played with bubbles. Alright then, seems no one missed me. Napapout si Sofia. I missed you mommy, and daddy too. Of course you did sweetie. Now go and find Daniel, he is been waiting for you. Okay, at doon tumakbo si Eve. So na-miss mo ba ako? Tanong ni Sofia sa akin habang nakalagay ang kamay niya sa dibdib ko. Hinila ko siya sa katawan ko. Naglagay ako ng mga halik sa buong leeg niya sa kanyang jawline. Sasabihin ko sa iyo kung gaano kita na-miss ngayong gabi pagkatapos ng party Mrs. Montenegro, mulong ko huskily sa kanyang tenga. Okay, let's get to the party. Hinahanap ka na ni Xander. Umubo siya at humiwalay. Nahihiya pa rin after 6 years, I see. Nag-smirk ako. Wait for tonight handsome. Kinindatan niya ako at pumunta sa party. God, how much this turned me on. Wala akong partikular na nakausap. After the cake cutting, nakaupo kami ni Sofia, Xander, Hazel sa isang table. Ang ibang mga panauhin ay nasiyahan sa pagkain doon, at ang mga bata ay abala sa paglalaro doon. Bigla namang tumakbo papunta sa amin si Eve na nakangiti. Look daddy, mommy, Daniel gave me unicorn toy. Masaya niyang sabi. Masaya akong nakikita siyang masaya. That's great Eve, did you say thank you to Daniel? Tanong ni Sofia. Yes I did. Here he comes. Lumapit si Daniel at tumabi kay Evelyn. Well done buddy. I didn't know you brought this gift for Evelyn, sabi ni Xander. What the heck? Hindi niya alam. Yeah daddy, I bought it with my pocket money. Thank you Daniel. Napakatamis na sabi ni Evelyn sa opinyon ko sa kanya. Everything was going pretty fine nang ang maliit na batang lalaki na minamahal ni Evelyn ay tumigilid at binigyan si Evelyn ng isang freaking kiss. What the? Napahawak si Sofia sa hita ko para pigilan ako. Ibinigay ko ang aking pinaka-inis na tingin sa aking asawa. Ano bang iniisip niya kapag pinipigilan niya ako ngayon? Wow, you're brave son. Tinapik naman ni Xander ang kanyang anak sa likod. How I wish na masuntok ko si Xander sa pagpuri sa anak niya kapag ginawa niya ay mali talaga. Bakit mo ako pinigilan? Tanong ko kay Sofia sa tonong walang naririnig. Relax Gabriel, it was just a peck. Parehas silang bata, hindi na nila maalala paglaki nila. At paano kung maalala nila? Pagdududa kong tanong. Well, then we think about them. We will talk to them. And come on Daniel is not nobody. Anak siya ng best friend mo. Ang aming little daughter na si Evelyn ay nagkaroon ng kanyang first kiss sa harap ng aking mga mata. Hindi lang ako makapaniwala. Relax okay, you're overreacting. Inis na inis si Sofia. Hindi ko na lang siya pinansin at tinawag si Evelyn papunta sa akin. Evelyn, come here dear. Yes daddy, what happened? Come, I will give you your gift. Inabot ko ang mga kamay ko at inilagay niya ang maliliit niyang kamay sa malalaking kamay ko. Yay daddy. Sa kabilang banda, si Sofia. Sobrang saya ni Evelyn ngayon. Napangiti ako habang tinanggal ang earring ko. Yes she was. I'm glad she enjoyed her day. I wish everyday birthday niya para mabigyan natin siya ng mga regalo at kaligayahan everyday. Sabi ni Gabriel mula sa kama. Gabriel, you are impossible. If she would celebrate her birthday everyday then do you think she will be happy and excited on her actual birthday? Birthday are celebrated once in a year to keep up the excitement for that one special day. Lumingon ako at sinabi sa kanya. Bakit kailangan mong laging tama? Nagpout siya. Because wife is always right, Mr. Husband. Sinamaan ako ng tingin ni Gabriel. Lumapit ako at umupo sa tapat niya. Lagi niya akong tinitignan ng ganito kapag may iniisip siya. What? Tanong ko. May regalo ako sa iyo mahal ko. Ibinigay niya ang kanyang ngiti na ikinatuwa ko. Para sa akin. Pero bakit? Today was our daughter's birthday not mine. But without you she wouldn't be here. Kaya narito ang isang regalo para sa iyo.
Inabot niya sa akin ang isang bag. Binuksan ko ang bag at may nakita akong diary doon. Ang nag-iisang diary na gusto ko. Oh my God, Gabriel, this is the one I wanted. How did you get it? They said they stopped manufacturing it. Sabi ko na nakatingin sa kanya ng dumbfold. I did something. Napakamot siya sa batok at tumingin sa ibaba. No, you didn't. Nanlaki ang mata ko nang may ideya ako sa ginawa ko. Well, for one time it's okay. And it was for you, sweetheart. It had to be special. You can't order a freaking company to manufacture a single diary just for your wife, gulat kong sabi. Kaya ko at gagawin ko. Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. This is time it's okay. I love the gift. Thank you, Gabriel. Umupo ako sa kandungan niya. You're most welcome, Mrs. Montenegro. Pinisil niya ang ilong ko. Anong gusto mong return gift? Tanong ko sabay halik sa panga niya. Aha, ngayon ay nasa tamang landas ka na. Hinalikan niya ang earlobe ko. Gusto ko ito. Hinalikan niya ang panga ko. Gusto ko ito. Hinalikan niya ang pisngi ko. Gusto ko ito. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ko. Gusto ko ito. Hinalikan niya ang noo ko. At gusto ko ito. Sa wakas ay hinalikan niya ako sa labi. Naghalikan kami ng ilang oras. Sa magkayakap, dinadama ang presensya ng isa't isa. I love you, Sofia. I love you too, Gabriel, sabi ko sabay hila sa kanya para halikan. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Sofia at Gabriel. Ang mga tao ay hindi palaging nangangailangan ng payo, minsan ang kailangan lang talaga nila ay kamay para hawakan, tainga para makinig, at puso para intindihin sila. Alam mong mahal na mahal mo ang isang tao, kapag ang isipin na mawala siya ng tuluyan ay nakakatakot at nagpapaluha sa iyo. Ang pag-ibig, hindi lang basta emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. At ang tunay na seryoso hindi agad susuko sa isang relasyon, hahanap muna yan ng solusyon para maayos ulit ang sitwasyon. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.